Kabanata 921. Green Jade. Ang pagyanig mula sa kanyang orihinal na katawan ay nagpasik sa mga mata ni Wang Lin. Ang mga bituin ng sinaunang Diyos sa pagitan ng kanyang mga kilay ay kumislap. Huminga siya ng malalim at pinigilan ang pagyanig na iyon, at ang mga bituin ng sinaunang Diyos ay hindi na kumislap. Habang tinatitigan ng Moongazer Serpent na may walang katapusang mga umaalog na tentikulo sa malayo, labis na nagulat si Wang Lin. Noong mga panahong iyon, hiniram ko ang Moongazer Serpent upang patayin ang pamilya Yao at nagtago sa loob ng katawan nito. Akala ko may nakakaalam ng Moongazer Serpent sa All Heaven. Anong klaseng tao ang makakahuli sa Moongazer Serpent at magpapadala nito sa alyansa bilang isang armas? Baka, siya ba? Napabuntong hininga si Wang Lin at naalala ang anyo ng taong nakita niyang 2 beses. Ang unang pagkakataon ay noong laban ni Qing Shui at Blood God. Ang pangalawa ay sa 108 celestial bestowments kung saan pinunit niya ang daanan sa pagitan ng 2 star systems. Sa puntong ito, ang tunog ng paghampas ng malaking piraso ng kahoy sa harap ng Moongazer Serpent ay lumakas ng lumakas. Habang ang mga alon ay lumalapit, nagsimula ang mga nag-uukit ng mga cultivators sa likod ni Wang Lin na magdiwang. Kasabay nito, agad na lumipad ang mga cultivators patungo sa unahan. Nag-atubili si Wang Lin ng kaunti bago umabant at nagmadali patungo sa malaking piraso ng kahoy. Ang malaking piraso ng kahoy ay napakalaki kahit mula sa malayo. Nang maglapit sila, naramdaman nila ang matinding epekto nito pati na ang makapangyarihang presyon. Walang katapusang mga cultivators ang naglakad gamit ang iba't ibang mga yaman at sinundan ng malaking piraso ng kahoy. May mga cultivators din sa ibabaw ng malaking piraso ng kahoy. Ngunit hindi marami ang nakatayo dito. Hindi pa umaabot sa 100 ng cultivators sa kahoy. Ang 2 nakatayo sa unahan ng mga cultivators sa malaking piraso ng kahoy ay sina Zhang Family Ancestor, Lianzi, at Xingong Family Ancestor. Ang 2 ay nakatayo sa unahan ng malaking piraso ng kahoy. Ang kanilang mga damit ay gumalaw kahit walang hangin, ang kanilang mga mata ay parang kidlat, at ang kanilang mga tingin ay malamig. Sa likod nila ay ang iba pang mga cultivators. Karamihan sa kanila ay ang 108 celestial, ngunit may mga ilan ding hindi pa nakita ni Wang Lin. Ngunit mula sa mga alon ng kanilang orihinal na kaluluwa, nakita ni Wang Lin na hindi mahihina ang mga tao. Nasa rurok sila ng corporeal yang stage. Mayroong 10 tao sa Nirvana Scryer stage. Bukod sa mga 10 tao na ito, may 3 iba pang tao na nakakuha ng pansin ni Wang Lin. Isa sa kanila ay nakaupo sa kanang bahagi ng malaking piraso ng kahoy. Siya ay may suot na itim na balabal at puting buhok. Marami siyang peklat sa mukha na labis na kakaiba. Hindi sila nakatigil, parang kumikilos ng banayad. Isang tingin lang ay sapat na upang magulat ang isa. Nang mapansin ni Wang Lin ang matandang lalaki, kumislap ang mga mata ng matanda at tiningnan si Wang Lin. Nagpakita siya ng ngiti na puno ng malamig na intensyon. Ang isa pang tao na nakakuha ng pansin ni Wang Lin ay isang babae. Ang babaeng ito ay elegante, maganda tulad ng isang peach sa tagsibol, at malinis tulad ng chrysanthemum sa taglagas. Mga 30 taong gulang siya, ang mga mata niya ay puno ng espiritu, at ang kanyang magandang ilong ay tuwid. May maliit na indent ayon sa kanyang pisngi, maputi ang balat, at ang mga mata niya ay may bahid ng asol ng karagatang. Nakatayo siya sa ibabaw ng malaking piraso ng kahoy at may suot na magaan na berdeng damit pulata ng palasyo na may manipis na gintong sutla. Ang maluwag niyang mga damit ay may purple na pattern at ang 3,000 hibla ng kanyang itim na buhok ay nakasabit lamang sa likod ng kanyang ulo, may ilan ding nakapalibot sa kanyang leeg. May maliit na pulang hiya sa gitna ng kanyang noo na nagbigay ng tamang dekorasyon sa kanyang hitsura. Napakaganda niya. Walang makeup, ang kanyang balat ay kumikislap at kasing puti ng niebe. Nagbibigay ito ng kulay gatas at parang isang delikadong bulaklak. Marahil dahil sa bilis ng galaw ng malaking piraso ng kahoy, nagkaroon ng hangin na nagdulot sa manipis niyang sutla na damaloy sa hangin. Naging parang diwata siya. Matapos makita ang tingin ni Wang Lin, magaan siyang ngumiti kay Wang Lin. Ngunit ang ngiting iyon ay naglalaman ng isang pakiramdam ng kabiguan, na parang walang makakaabot sa kanya. Ang huling tao ay isang kabataan. May suot siyang puting damit at napapaligiran ng 3 kawayan na plot na naglalabas ng kakaibang tunog. Mula sa malayo, ang tunog ng plot ay tila naging material at bumuo ng isang ilusyon sa paligid ng kabataan. Madaling mawala ng puso ang isa sa loob ng ilusyon na ito. Hindi alintana ng kabataan ang tingin ni Wang Lin. Nakatuon siya sa pagpapalago ng kanyang lakas na nakapikit at puno ng kayabangan. Ang dahilan kung bakit napansin ni Wang Lin ang 3 tao ay dahil hindi niya matukoy ang kanilang pagsasanay. Habang binabaybay ni Wang Lin ang mga tao sa ibabaw ng piraso ng kahoy, tiningnan din siya ng mga cultivators sa kahoy. Dahil sa reputasyon ni Wang Lin sa All Heaven Star System, hindi nagtagal bago nila siya nakilala. Huwag kalimutan ang pag-angal ng Flying Tiger sa likuran niya. Sinundan nila ang malaking piraso ng kahoy, at sa daraanan, nakita nila ang ilang All Heaven cultivators.
Ngunit kakaunti lang sila, mga ilang dosina lang, at sa kalagayan nila ay tila walang kalakasan. Sa puntong ito, ang grupo ni Wang Lin ay binubuo ng daan-daang tao. Ito ang dahilan kung bakit tinitigan sila ng mga cultivator sa paligid ng malaking piraso ng kahoy. Maliwanag na dahil kay Shumo, maraming cultivators dito. Thunder Celestial Shumo. Siya ay si Shumo, ang bayani ng Celestial Bestowment Competition. Pati si shooting ng Planet Donglin ay tinalo, at naging Thunder Celestial si Shumo. Hindi ko lang alam kung kwalipikado ba si Shumo na makalakad sa malaking kahoy. Maraming tingin ang napunta kay Wang Lin. Marami sa kanila ay hindi pa nakita si Wang Lin, kaya ang mga impresyon nila ay batay lang sa nakita nila sa kompetisyon sa sound transmission ng kanilang mga pamilya. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin mula sa dami ng mga nakatingin sa kanya. Siya ay kalmado. Shumo, lumapit ka dito. Natural na nakita ni Li Yanzi si Wang Lin. Ang lamig ng kanyang mukha ay bahagyang nawala at nagpakita siya ng ngiti. Tumanggaw si Wang Lin at mabilis na tumungo patungo sa malaking kahoy. Ang epekto mula sa malaking kahoy ay nagdulot ng matinding resistensya, at para siyang lumalakad sa putik. Nang matutunan ito, kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin at pinabagal ang orihinal na enerhiya sa kanyang katawan hanggang halos maging hindi gumagalaw. Pagkatapos, sa susunod na sandali, sumabog ito. Mula sa pagiging hindi gumagalaw, umabot ito sa pinakamataas na antas sa isang saglit. Ang pagbabago na ito ay nagdulot ng malakas na momentum mula sa katawan ni Wang Lin. Nagkaroon din ng rumbling sa paligid niya na parabang kayang pabagsakin ang kalangitan. Boom! Habang ang malupit na tunog ay umalingaw, ang espasyo sa harap ni Wang Lin ay biglang pumihit. Lahat ng nasa unahan niya ay mabilis na gumuho habang siya'y tahimik na naglakad patungo sa unahan. Pagdating ni Wang Lin sa malapit sa umuungal na kahoy, tumapak siya rito ng walang kahirap-hirap. Sa sandaling iyon, ang mga mata ng lahat ng mga cultivator sa paligid ng malaking kahoy ay kumurot. Kahit na alam nilang malakas si Wang Lin, ang personal na saksi sa kanyang lakas ay labis nilang ikinagulat. Hindi alam ni Wang Lin na ang pagtapak sa malaking kahoy ay nangangahulugang mataas na estado. Hanggang sa isang tao ay naniniwala na karapat-dapat sila, maaari nilang subukan ang pagtapak sa kahoy. Ngunit kakaunti lang ang nakakapasok sa malaking kahoy. Pati ang karamihan sa mga tao sa ibabaw ng kahoy ay gumamit ng magic treasures at spells upang halos makatawid dito sa matinding pagsusumikap. Gayunpaman, walang cultivator sa paligid ang naglakas loob na maliitin ng mga taong ito. Ang sinumang makakatapak sa malaking kahoy ay malakas. Ngunit nagdulot ng malaking alon sa puso ng mga cultivators sa paligid ng ang mga tens of thousands na cultivators ay nakita si Wang Lin na maglakad patungo sa malaking kahoy. Madali lang niyang tinapak ang malaking kahoy nang walang kahit anong effort. Mula sa kanilang nakita, maliban kay Li Yanzi at sa Xiangong family ancestor, tatlo lang ang ibang tao na madaling nakatungtong sa malaking kahoy ng ganoon kadali. Si Wang Lin ay ang ikaapat na tao. Thunder Celestial Shumo, talagang karapat-dapat sa kanyang reputasyon. Sa sandaling iyon, isang katulad na pananaw ang lumitaw sa mga cultivators sa paligid. Ang mga tao sa ibabaw ng malaking kahoy ay nakatingin kay Wang Lin. Lahat ng mga tingin na iyon ay magkakaibang klase. Ang ilan sa kanila ay mula sa Celestial Bestowment, kaya hinangaan na nila si Wang Lin. Samantalang ang mga hindi pa nakikita si Wang Lin, ang kanilang isipan ay natigilan at napagtanto ang lakas ni Wang Lin. Ang kabataan na may 3 bamboo floats ay biglang nagbukas ng mga mata at tiningnan ng maigi si Wang Lin. Tumanggaw siya ngunit hindi nagsalita. Ang babae sa palasyo ay ngumiti palalo. Samantalang ang matandang lalaki sa itim, ang paraan ng pagtitig sa kanya ni Wang Lin ay bahagyang nagbago. Ang tatlong ito ay mataas ang pagsasanay. Nasa huling yugto sila ng Nirvana Scryer, kaya't mas malinaw ang kanilang mga mata kaysa sa iba. Nakita nilang agad na ang ginawa ni Wang Lin ay hindi pangkaraniwan. Ang pagsabog ng lakas na iyon ay hindi lamang orihinal na enerhiya, may kasamang konting batas. Malinaw na nakita ito ng tatlo at pinahalagahan pa si Wang Lin. Bagaman ang kanyang pagsasanay ay mas mahina sa kanila, itinuring nila siya bilang kasamahan sa kanilang level. Pagkatapos ng lahat, hindi maraming Nirvana Scryer cultivators ang nakakaunawa ng batas. Ang lakas ang pinakamataas sa cultivation world. Kung nais mong makuha ang respeto ng iba, dapat ay umabot ka sa parehong level tulad nila. Nakatayo sa tabi ni Li Yanzi, magalang na sinabi ni Wang Lin, "Shumo, mamabati po kay Senior Li Yanzi." Pagkatapos niyang magsalita, lumingon siya at nagkamay kay Xiangong family ancestor. Si Li Yanzi ay bahagyang ngumiti. Ngunit bago siya makapagsalita, nagbago ang ekspresyon niya. Sa likod ng malaking kahoy, ang Moongazer Serpent na may walang katapusang umaalog na tentakulo ay biglang umungol na parang nawalan ng ulirat. Ang mga mata nito ay nagpalipat-lipat mula sa kalituhan at kilanawan habang nakatitig ito kay Wang Lin sa ibabaw ng malaking kahoy. Ang mga ungol nito ay lalong lumakas.
Ang malupit na tunog ay umalingaw na nagdulot ng pagbabago sa ekspresyon ng mga cultivator sa paligid ng malaking kahoy at ang kanilang isipan ay nanginginig. Lumingon si Wang Lin at malamig na tinitigan ang Moongazer Serpent. Hindi na siya nagulat na nakilala siya ng Moongazer Serpent. Alam niyang may matinding memorya ang Moongazer Serpent sa mga taong nakapagpasama rito. Maliwanag na naaalala nito si Wang Lin na 2 beses nang nanggulo sa kanya. Habang ito'y nagwawala, tila handa itong sumugod palabas. Ang mga tentikulo nito ay mabilis na sumabog patungo sa malaking kahoy. Si Lianzi ay nambabahala at inabot ang kanyang kanang kamay patungo sa kalawakan. Isang punit na lumitaw at isang berdeng jade ang lumabas. Ang jade na ito ay napakakaraniwan. Walang kakaibang katangian. Kinuha ito ni Lianzi at itinapon sa Moongazer Serpent. Ang jade ay mabilis na lumapit sa Moongazer Serpent at biglang bumagsak. Isang malakas na tunog ang narinig. Zan Yun Go. Ang tunog ay kakaiba at labis na komplikado. Wala ni isa sa mga cultivator sa paligid ang nakakaintindi nito. Ngunit ang puso ni Wang Lin ay nagulat dahil ito ay wika ng mga sinaunang Diyos. Nang maunawaan ang ibig sabihin nito, kahit na sa lakas ng isip ni Wang Lin, hindi niya napigil ang magbago ang ekspresyon. Kabanata 922. Ji Xian Tian. Magpatuloy ka at sirain ang kaharian sa ilalim ng Rain Celestial Realm. Bibigyan kita ng katawan. Tutulungan kitang makalabas. Ito ang impormasyong ipinahayag sa wika ng mga sinaunang Diyos. Ang kalituhan sa Moongazer Serpent ay napalitan ng Kailanawan at ang kanyang ugong ay unti-unting hamina. Talagang ang tumulak ito patungo sa harap ng malaking kahoy. Mula sa malayo, ang dambuhalang katawan ng Moongazer Serpent at ang mga tentikulo nitong hindi mabilang na umuuga ay para ng ulap na sumasakal sa mga bituin, at hindi ito nalalayo sa lakas ng higanteng kahoy. Tinutok ni Lianzi ang kanyang mata kay Wang Lin. Nakaramdam siya ng kaunting pagdududa nang makita ang pagbabago ng ekspresyon ni Wang Lin nang marinig ang tunog mula sa jade. Si Wang Lin, na nag-aral ng libu-libong taon at matalino, ay hindi nagpapalampas ng anumang detalye, kaya't ngumiti siya ng pilit at nagsabi, hindi ko inasahan na ang hayop na iyon ay may ganitong sama ng loob. Pinahiram ko lang ito para patayin ang pamilyang Yao at akala ko nakalimutan na ako, pero naaalala pa rin ako nang makita ako. Tumango si Lianzi at nagsabi, pagkatapos ng laban na ito, huwag kalimutang pumunta sa akin upang makita ang natitirang mga battle scrolls. May galang na sumagot si Wang Lin, ang junior ay nakakaalam. Hindi nagsalita ang Xiangong family ancestor hanggang sa oras na ito nang bigla niyang sinabi, Shumo, ilabas mo ang dao ni Xiangong Hu. Tahimik na nagmuni-muni si Wang Lin. Makalipas ang ilang sandali, nang hindi nag-atubili, hinaplos niya ang pagitan ng kanyang mga kilay at lumabas ang dao ni Xiangong Hu. Kinuha ito ng Xiangong family ancestor, tiningnan at pagkatapos ay itinago. Hindi na siya tumingin kay Wang Lin kundi tumingin na lamang sa harapan. Bumukas ang daan ng Moongazer Serpent sa isang napakabilis na bilis. Ang mga tentikulo nito ay kumalat at niyakap ang sinumang cultivator ng alliance na nadaanan nito. Ang mga cultivator na nahuli ay sumigaw at ang kanilang mga katawan ay natuyo hanggang maging mga mummies. Pagkatapos ay pupuntahan ng mga cultivator ng All Heaven ang mga mummified na cultivator upang kunin ang kanilang mga bag ng mga gamit at mga yaman. Sumunod ang malaking kahoy sa Moongazer Serpent patungo sa hilagang rehiyon. Ang Moongazer Serpent at ang malaking kahoy ay napakabilis, higit pang mabilis kaysa sa mga yaman ng cultivators. Ang kanilang bilis ay maihahambing sa teleportasyon. Lumikha sila ng patuloy na mga sonic boom habang dumadaan sa kalawakan. Sa sandaling ito, nagsimula ang isang dambuhalang labanan sa hilagang rehiyon. Orihinal, ang mga cultivator ng Alliance, na pinangunahan ng isa sa 4 na saints, ang Blackfin Devil Saint, ay may malaking kalamangan. Ang pagsira sa kanlurang rehiyon ay nakapatay ng maraming cultivator ng All Heaven at pinutol ang kanilang pag-atras. Dahil dito, ang hukbo ng All Heaven na sumugod sa hilagang rehiyon ay walang backup. Dahil dito, ang Alliance ang may pinakamataas na pagkakataon na manalo sa unang malakihang laban sa pagitan ng 2 star systems. Gayunpaman, ang counter-attack ni Master Flamespark at ang 18 Lufu ay agad na nagbago ng sitwasyon sa hilagang rehiyon. Ang mga cultivator ng Alliance ay pinigilan ng 18 Lufu. Hindi pa ito ang pinakamalaking problema. Ang pinakamalaking problema ay nawasak ang pagkakahiwalay ng mga cultivator ng All Heaven ng malaking kahoy. Dahil dito, ang mga cultivator ng All Heaven ay hindi nahiwalay. Kailangan lamang nilang magtagal hanggang dumating ang backup, at pagkatapos ay hawak ng All Heaven ang ganap na kalamangan. Ang ekspresyon ni Blackfin Devil Saint ay madilim. Paano niya hahayaang magtagumpay si Master Flamespark? Gayunpaman, ang Blood God ay may napakataas na cultivation level. Habang nagsusugod sila, ang mga pagsabog ng kanilang spells ay nakakagimbal at ang mga kalabog ay umaabot sa mga bituin. Lumikha ito ng maraming mga ripples. Ang sinumang cultivator na naapektuhan ay agad na mamamatay.
Kaibigan sa pagninilay, huwag mong hintayin na magmukha akong katawa-tawa, umatake ka na. Habang nagngisi ng pilit si Blackfin Devil Saint, inyusal ang kanyang kanang kamay. Malalaking halaga ng hangin na may amoy ng isda ang lumitaw. Habang gumagalaw ang kanyang mga kamay, ang hangin na amoy isda ay naging isang dambuhalang balyena sa harap ng kanyang katawan. Binuka ng dambuhalang balyena ang bibig nito at walang awa na humigop. Ang orihinal na enerhiya sa mundo ay sinipsip ng dambuhalang balyena na nilikha ni Blackfin Devil Saint ng parang baliw at pagkatapos ay inatake ang Blood God. Kasabay nito, isang haligi ng lilang liwanag ang bumaba mula sa itaas. Walang katapusan ang haligi na ito, at tila lumitaw ito mula sa wala. Isang tao ang umabot mula sa haligi ng liwanag at isang tao ang lumabas. Ang taong ito ay nasa kalagitnaan ng edad at nakasuot ng dilaw na kasuotan. Siya ay gwapo, at habang lumalabas, dalawang ilusyon ng dragon ang pumapaligid sa kanyang katawan at umaatungal. Master Flamespark, matagal ko nang alam ang iyong pangalan. Ang matandang ito ay isa sa mga bagong saints ng Alliance, ang Cloud Dragon Demon Saint. Sumak ang mga mata ni Master Flamespark, ngunit hindi siya umatake. Ngunit, ang mga ninuno ng mga pamilya ng cultivators mula sa mga sinaunang panahon ay gumalaw. Lahat ng tatlo sa kanila ay sumugod patungo kay Cloud Dragon Demon Saint. Ang apat na saints ng Cultivation Alliance ay nasa gitnang yugto ng Nirvana Shatterer. Hindi tiyak ang cultivation ni Blood God, at kaya niyang makipaglaban mag-isa. Ang iba pang tatlong kasamang cultivators ay nasa maagang yugto lamang ng Nirvana Shatterer, kaya kailangan nilang magsanib puwersa para lang makapagsustento. Gayunpaman, hindi sila ang pinakamakapangyarihang tao sa labanan na ito. Sumak ang mga mata ni Master Flamespark, ngunit hindi niya tinitigan si Cloud Dragon Demon Saint na nakasuot ng dilaw na kasuotan. Sa halip, tumitig siya sa kawalan at tahimik na sinabi, ang apat na saints ng Alliance ay hindi kailanman kumikilos ng mag-isa. Xiantian, bakit ka pa rin nagtatago? Habang nagsasalita si Master Flamespark, siya ay kumilos at lumitaw sa tabi ng 18 lufu. Pagkatapos, pinatolos ang kanyang dalawang daliri at tumuro ng walang awa. Isang malutong na tawa ang umabot sa mga bituin. Hindi mabilang na mga bitik ang lumitaw sa lugar kung saan tumuro si Master Flamespark at isang kamay na kasing puti ng jade ang lumabas. Ang nakakasilaw na palad na ito ay sumalubong sa mga daliri ni Master Flamespark. Bang! Ang buong hilagang rehiyon ay yumanig at ang puot ay kumislap sa mga mata ni Master Flamespark. Agad siyang umatras ng ilang hakbang. Isang pang-ibang figure ang itinulak mula sa bitik, at ang figurang ito ay mukhang isang babae. Habang umatras ang taong ito, agad siyang sumigaw. Master Flamespark, may lakas loob ka pang bumalik. Napakatingting at matalim ng boses na ito. Naglalaman din ito ng hindi maipaliwanag na mga alon ng orihinal na enerhiya. Habang umaabot ang boses, nanginginig ang mga cultivator ng All Heaven. Ang ilan sa kanila ay umubo ng dugo habang ang kanilang orihinal na enerhiya ay lumabas mula sa kanilang katawan, at agad silang namatay. Maging isa sa 18 lufu ay biglang gumuho sa ilalim ng matalim na sigaw na ito. Walang katapusang orihinal na enerhiya mula sa mundo ang dumaan mula sa mga gumuho na cultivator at pati na mula sa gumuho na lufu at pumasok sa figure na tulad ng babae. Xiantian, matagal na kitang hindi nakita. Pareho ka pa rin ng pagiging pambabae. Ang mga mata ni Master Flamespark ay kalmado at itinaas niya ang kanang kamay. Agad na pinalibutan ng walang katapusang mga apoy ang buong paligid, at habang kumakalat, ang mga cultivator ng All Heaven ay tinulak ng higit sa 5,000 kilometro. Bagaman 5,000 kilometro, nanatili pa rin ito sa saklaw ng lufu. Ganito nagsimula ang dakilang laban. Maraming cultivator mula sa Alliance at All Heaven ang nagsimula ng kanilang buhay at kamatayang labanan. Ito ay isang magulong labanan. Kung ikaw ay magkamali ng kahit kaunti, ang iyong katawan ay guguho at ang iyong orihinal na kaluluwa ay maglalaho. Orihinal, ang mga cultivator ng All Heaven ay hindi kayang tapatan ng mga cultivator ng Alliance. Matapos ang lahat, ang isang panig ay gumaling mula sa pagkabigla at ang kabila ay handa. Gayunpaman, sa ilalim ng epekto ng lufu, ang sitwasyon ay agad na nabalanseng. Bilang resulta, mahirap matukoy kung sino ang mananalo. Gayunpaman, sa isang maliit na saklaw, ang Alliance ay may kalamangan. Ang mga pagputok ng liwanag mula sa mga magic treasures ay naglapan sa buong lugar. Sa magulong laban, parehong nagkaroon ng mga casualties sa magkabilang panig. Sa malayo, isang cultivator mula sa Alliance ang umubo ng dugo at umatras. Ngunit bago siya makalayo ng 100 talampakan, ang kanyang dibdib ay tinagos ng isang lumilipad na espada. Pagkatapos, ang kanyang orihinal na kaluluwa ay lumabas at agad na naapektuhan ng mga ripples ng isang spell, na nagdulot ng pagbagsak ng kanyang orihinal na kaluluwa. Tatlong cultivator mula sa All Heaven ang nagningning ang mga mata ng pula habang aktibo nilang pinapalakas ang kanilang cultivation upang kontrolin ang mga magic treasures.
Pagkatapos nilang gumamit ng spell, isang sinag ng liwanag ang tumagos sa kanilang tatlo at namatay sila isa-isa. Ang sinag ng liwanag ay naging isang tao, at siya ay may malungkot na ekspresyon. Nang siya ay magpatuloy, isang pagputok ng dugong liwanag ang sumek. Nagsigaw siya at ang buong katawan niya ay naging dugo. Siya si Blood God at ang Black Fiend Devil Saint habang dumadaan sa kanilang labanan. Bawat pagkakataon na may mamatay, ang dugo ay agad na sinipsip ng 17 lufu. Ang ilang mga orihinal na kaluluwa ay nasipsip din ng 17 lufu dahil labis ang pagkasira nila. Ang mga cultivator ay namamatay sa bawat sandali. Ang dalawang panig ay may tigda 2,000 cultivator na nagtipon dito. Ang labanan na ito ay matatawag na yumanig sa lupa, at malalaking halaga ng dugo ang sinipsip ng lufu. Walang katapusang mga liwanag mula sa mga magic treasures ang sumabog sa buong lugar at walang katapusang mga ugong at malulungkot na tinig ang pumuno sa paligid. Naging isang lupa ng kamatayan ito. Ang malalaking halaga ng dugo at orihinal na kaluluwa ay nasipsip ng 17 lufu, na nagpagan sa kanila ng higit pang demonic na kapangyarihan. Habang tumitindi ang laban, isang malalakas na pagkaluskos ang umabot sa kalawakan at hindi mabilang na mga bitik ang lumitaw. Pati ang malamig na hangin mula sa mga bitik ay hindi kayang patagin ang digmaan. Sa halip, mas pinapalakas pa nito ang magulong laban. Sa gitna ng labanan, ang apoy ni Master Flamespark ay matinding apoy, at mula sa malayo, parang pinapalitan niya ang kalahati ng lugar. Sa tapat niya, si Xiantian ay nagbigay ng walang katapusang lamig na nagdulot ng tunog ng mga pagbasag. Hindi malakas, pero malinaw na narinig ito ng lahat sa paligid. Kasabay ng mga walang katapusang tunog ng pagbasag, hindi mabilang na mga glacier ang lumitaw. Sila ay napakalaki at tumagos sa langit. Si Xiantian ay napapalibutan ng maraming mga glacier na parang matalim na tinik na nakatutok sa langit at nakaharap kay Master Flamespark. Master Flamespark, pinayagan kitang makatakas sa labanan ng mga libong taon na ang nakalipas. Ngayon, walang Zhongshuanzi, papatayin kita ngayon din. Ang matalim na boses ni Xiantian ay parang isang yelo na panggupit. Puno ito ng walang katapusang lamig at puot. Ang Xiantian na ito ay mukhang isang kaakit-akit na babae. Ngunit, kung titingnan mong mabuti, makikita mong patag ang kanyang dibdib, at kahit maliit, may Adam's apple siya. Malinaw na isang lalaki siya. Ang mga mata ni Master Flamespark ay kalmado habang itinaas ang kanyang kanang kamay at inabot ang kawalan. Ang orihinal na enerhiya ng mundo ay mabilis na nagtipon at bumuo ng isang bola ng puting apoy sa kanyang kamay. Tiningnan niya si Xiantian at dahan-daang sinabi, "Nang umalis ako, sinabi ko na kung darating ang araw na babalik ako, lilipulin ko ang Cultivation Alliance. Sino ang magmamalasakit kung ang dugo ay magbubuhos sa langit pagkatapos kong mamatay?" Sa oras na ito sa kanlurang rehiyon, kasama ang Moongazer Serpent sa harapan at ang dambuhalang kahoy sa likod nito, nagsara na sila patungo sa hilagang rehiyon. Sa dambuhalang kahoy, tumingin si Wang Lin sa unahan. May mga kislap ng hindi pagkakasiguro sa mga mata ni Wang Lin, lalo na nang tumingin siya sa Moongazer Serpent. Ancient God Child. May isang halos hindi makita na kislap ng malamig na liwanag sa mga mata ni Wang Lin. Kabanata 923. Pagpapahayag ng katapatan. Hindi inihagis ni Master Flamespark ang puting bola ng apoy kundi ito ay brutal na binasag. Ang bola ng apoy ay nagkolaps at naging hindi mabilang na phoenixes. Ang mga ito ay naglabas ng mga sigaw at mabilis na lumipad patungo kay Xiantian. Iwinasiwas ni Xiantian ang kanyang mga braso at naglabas ng matalim na tawa. Ang mga walang katapusang glaciers na nabuo sa likod niya ay nagsimulang lumugol habang gumagalaw paaban. Hindi huminto ang dalawa, nagpakita sila ng iba't ibang spells. Ang orihinal na enerhiya ay kumilos na parang ang langit at lupa ay magbabaliktad, at ang mga alon na ito ay mabilis na kumalat. Pumasok ang buong hilagang rehiyon sa isang magulong labanan. Ang mga mata ni Master Flamespark ay kumislap at inihagis ang kanyang kanang kamay. Nagpakita ang ilang mga piraso ng Celestial Realm at sumigaw siya, Celestial Wheel. Sa mga salitang iyon, ang mga Celestial Fragments sa paligid niya ay nagsimulang rumugol at umiikot sa kanyang paligid. Isang bagyong nagbukas sa gitna nito. Habang humahampas ang bagyo, pinilit na umatras ang lahat ng mga cultivators na naapektuhan. Ang ekspresyon ni Xiantian ay naging madilim at iniangat niya ang kanyang kamay at sumigaw, Law of Ice. Sa isang iglap, ang walang katapusang lamig na enerhiya ay kumalat ng mabilis mula sa kanyang kamay. Sa ilalim ng walang katapusang rumble, hindi mabilang na glaciers ang tumilapon at mabilis na kumalat patungo kay Master Flamespark. Ice. Ang intensyon ng pagpatay ay kumislap sa mga mata ni Xiantian habang tinutok ang kanyang daliri kay Master Flamespark. Sa sandaling ito, isang malupit na lamig ang pumasok sa paligid ni Master Flamespark. Ang lamig na ito ay naglalaman ng batas, at sa isang kisap mata, ito ay bumuo ng mga patong ng yelo na pumihil kay Master Flamespark sa loob. Sa sandaling iyon, ang ungol ng Moongazer Serpent ay umabot sa mga bituin.
Ang ugong ng Moongazer Serpent ay yumanig sa buong mundo at tila nagpapabago sa lahat ng nasa harapan ng lahat. Ang eksenang ito ay nagdulot ng pagbabago sa mga ekspresyon ng mga cultivator ng Alliance. Si Blackfin Devil Saint at Cloud Dragon Demon Saint, na nakikipaglaban kay Blood God at mga kasama nito, ay naging malungkot at mabilis na umatras. Si GC Antian ay napatingin. Ang kanyang orihinal na enerhiya ay mabilis na kumilos at nais niyang tumakas mula sa kanyang pagkakulong. Ngunit paano hahayaang mangyari ito ni Master Flamespark? Inilabas ni Master Flamespark ang kanyang mga braso at ipinakilala ang higit pang orihinal na enerhiya sa loob ng mga apoy upang mas lalo pang matrap si GC Antian. Sa malalayong bituin, kasunod ng Moongazer Serpent ay ang dambuhalang kahoy. Ito ay labis na malaki, at bigla itong nagbago ng direksyon, patungo kay Master Flamespark at diretso kay GC Antian. Ang dambuhalang kahoy ay hindi pa lumalapit ng isang kakaibang puwersa ang bumalat sa mundo. Ang walang katapusang rumble ay nagmula rito at nagsimula itong gumalaw ng mas mabilis. Mabilis na kumunat ang mga mata ni GC Antian. Wala siyang paraan ng mabilis na pagtakas. Sa sandaling ito ng krisis, ang kanyang dalawang kamay ay bumuo ng isang seal at itinutok niya ito sa kanyang katawan. Sa bawat pagpoint, isang asul na vortex ang lumitaw. Sa isang iglap, 13 asul na vortex ang lumitaw sa paligid ng kanyang katawan. Pagkatapos lumitaw ang mga vortex, agad silang lumaki at pumasok sa katawan ni GC Antian. Matapos pumasok ang unang asul na vortex, isang kurtina ng asul na liwanag ang bumalat kay GC Antian. Pagkatapos pumasok ng lahat ng 13 vortex sa kanyang katawan, ang kanyang katawan ay naglabas ng isang nakakasilaw na asul na liwanag. Lahat ng 13 patong ng asul na liwanag ay nagtataglay ng lakas ng batas ni GC Antian. Ang kulay ng ganap na limitasyon ng yellow ay asul, at sa buong buhay ni GC Antian, tanging 13 patong ng asul na liwanag ang kanyang nagawa. Palagi niyang iniisip na kung maisasama niya ang 13 patong na ito sa isa, maaari siyang magkaroon ng breakthrough sa kanyang cultivation. Sa sandaling lumabas ang 13 patong ng asul na liwanag, dumating na ang dambuhalang kahoy. Ang mga ripples na dulot ng pagdating ng dambuhalang kahoy ay hindi maipaliwanag. Sa sandaling ito, ang lahat ng bagay ay nawala, at ang tanging natira ay ang momentum ng dambuhalang kahoy na kayang tanggalin ng kahit ano sa kanyang daraanan. Walang sinuman, magic na kayaman, bagay, o kahit isang cultivation planet ang makakapidyaw sa impact nito o makakagawa ng kahit kaunting pinsala dito. Ang dambuhalang kahoy na ito ay kayang suportahan ang pagdating ng Ancient Celestial Realm. At ngayon, lahat ng bagay sa mga bituin ay kinakailangang gumuho bago ito. Dumating ang dambuhalang kahoy na may hindi maipaliwanag na impact na parang nais nitong magbutas ng puwang. Agad nitong tinutok ang bagyong ginamit ni Master Flamespark upang makulong si GC Antian. Napakasimple, walang anumang fancy technique o mga flash ng spell. Ang dambuhalang kahoy ay dumiretso at tinamaan ng umiikot na celestial fragments. Bang! Isa sa mga fragments ay nag-collapse at mabilis na kumalat ang mga piraso nito. Agad na nag-collapse ang mga piraso sa paligid kung saan tumama ang dambuhalang kahoy. Ang pagkabasag ng mga fragments ay hindi gaanong malakas kaysa sa pagkabasag ng isang cultivation planet. Ang lakas ng pagkabasag ay bumagsak kay GC Antian, na nakakulong sa loob. Ang walang katapusang impact ay naging isang malupit na bagyo na tumulak sa lahat ng direksyon. Ang asul na liwanag ay kumislap ng matindi sa paligid ni GC Antian. Nang magsimulang kumalat ang puwersa mula sa pagkabasag ng mga fragments, ang dambuhalang kahoy ay tumama kay GC Antian. Bang! Ang katawan ni GC Antian ay nanginginig at isang patong ng asul na liwanag sa kanyang paligid ay agad na nag-collapse. Hindi pa ito natapos. Sa sandaling tumama ang dambuhalang kahoy, isang walang katapusang impact ang dumaan ng mabilis. Parang mga alon ng malupit na impact ang sumabog papasok sa katawan ni GC Antian. Bang, 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 bang. Isa-isang nag-collapse ang mga asul na liwanag sa paligid ni GC Antian, at sa isang iglap, 6 na patong ang nawala. Ang buong katawan niya ay mabilis na umatras sa labas ng kanyang kontrol. Ang mabilis na pag-urong ay dulot ng impact ng dambuhalang kahoy. Maaari ding sabihin ang pag-urong na ito ay dulot lamang ng paghila sa kanya ng dambuhalang kahoy. Sa sandaling ang dambuhalang kahoy ay tumama kay GC Antian, ang intensyon ng pagpatay ay kumislap sa mga mata ni Master Flamespark. Pagkatapos, nagsurging mga apoy sa paligid ng kanyang katawan at walang awa niyang pinilit na itulak si GC Antian. Nang magsarado ang mga apoy sa paligid ni GC Antian, 3 patong na liwanag na asul ang nag-collapse. Ang takot ay pumasok sa mga mata ni GC Antian dahil ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang 9 na patong ng asul na liwanag ay nag-disintegrate sa isang iglap. Sa sandaling ito ng buhay at kamatayan, nais ni GC Antian na tumakas, ngunit si Lianzi at ang Shinggong family ancestor ay parehong lumabas. Ang kanilang mga spells ay naging walang katapusang lakas na tumama sa katawan ni GC Antian.
Tinamaan si Ji Xiantian ng dambuhalang kahoy, ni Master Flamespark, ni Lianzi, at ni Xingong Family Ancestor. Ang lahat ng spells nila ay napakabigat, at hindi pa kasama ang kay Master Flamespark, na ang kultibasyon ay higit pa kay Ji Xiantian. Bago ang mga pag-atake na ito, halos mawala ng ulirat si Ji Xiantian. Gayunpaman, siya ay isang matandang halimaw na kilala sa buong daigdig ng pagpatay sa loob ng libu-libong taon. Bagamat ito ay isang oras ng krisis, hindi siya mamamatay ng ganun kadali. Sa harap ng krisis na ito, tumawa si Ji Xiantian at mabilis na pinasabog ang natitirang 4 na patong ng asul na liwanag sa paligid niya. Isang malakas na ugong ang sumabog nang ang 4 na patong ng asul na liwanag ay nag-explode. Si Lianzi ay tinulak pabalik ng impact kasama ang Xingong Family Ancestor. Pati si Master Flamespark ay nagatubili at huminga ng malalim at umatras. Bagamat kaya niyang patayin si Ji Xiantian, siya rin ay masasaktan sa proseso. Magiging malaking disadvantage iyon sa Alliance Star System. Matapos malaglag ang 3 malalakas na cultivators, ang mukha ni Ji Xiantian ay naging mapatla at dumura siya ng dugo. Ginamit niya ang pagsabog ng asul na intensyon upang umatras, at sumigaw siya, Master Flamespark, kung hindi ko makuha ang aking paghihiganti, hindi ako tao. Sa likod niya ay ang Moongazer Serpent. Inabot niya ang kalangitan at nagkaroon ng mga bitik. Sa sandaling iyon, hindi niya naalintana kung mawawala siya sa mga bitik. Mabilis siyang sumugod papasok. Sa sandaling iyon, si Wang Lin ay nakatayo sa dambuhalang kahoy. Medyo malayo siya, ngunit apektado pa rin siya ng impact. Ang lakas ng puwersa ay naging sanhi upang magka-unstable ang orihinal na enerhiya sa kanyang katawan. Tinitigan niya si Ji Xiantian na mabilis na umatras at pagkatapos ay tinitigan si Master Flamespark. Nagmuso siya at itinuro ang kanyang daliri at sumigaw, Stop! Kabanata 924. Malaking achievement. Sa isang salita na, tigil, ang energy ng pinagmulan sa loob ng katawan ni Wang Lin ay gumalaw patungo sa kanyang kanang dulo ng daliri at pumasok sa kawalan. Sa pagkakataong ito, hindi ginamit ni Wang Lin ang natitirang kaunting celestial origin energy na mayroon siya, kundi ang sarili niyang origin energy. Para bang walang katapusang mga linya ang kumalat sa kalawakan at pinalibutan si Ji Xiantian sa isang iglap. Ito ang pinakamahina na si Ji Xiantian sa buong buhay niya. Lahat ng 13 na layer ng asul na liwanag ay gumuho, kaya kailangan niyang umalis agad upang makahanap ng lugar na makakapagpahinga, o tiyak na mamamatay siya. Palagi nang mabilis magdesisyon si Ji Xiantian. Pinasabog niya ang 4 na layer ng asul na liwanag upang lumikha ng 100 para makalabas. Kailangan niyang i-report kay Zhong Xuanzi ang katotohanan na ang cultivation ni Master Flamespark ay tumagos na sa late stage ng Nirvana Shatterer. Hindi pa naabot ni Master Flamespark ang 3 hakbang, ngunit mas malakas siya kaysa sa mga cultivator sa late stage ng Nirvana Shatterer. Malamang ay umabot na siya sa tuktok ng 2 hakbang. Habang papasok na siya sa bitik, naramdaman ni Ji Xiantian ang mga di makita na mga sinulid na pumapalibot sa kanya. Ang kanang paa niya na papasok na sa bitik ay hindi napigil ang bumagal ng ilang sandali. Ang isang binding force na may ganitong lakas ay hindi karaniwang kailangan niyang alalahanin. Kailangan lang niyang gumalaw ng kaunti para sirain ang mga sinulid na ito at magdulot ng pagkabasag sa origin soul ng nagcast. Gayunpaman, sa oras ng krisis na ito, kung mababagal siya ng kaunti, ang magiging resulta ay higit pa sa inaasahan. Nagbago ng malaki ang ekspresyon ni Ji Xiantian. Si Master Flamespark naman ay napatigil ng sandali, ngunit pagkatapos ay punong-puno ng kaligayahan ang mga mata niya. Hindi nagatubili si Master Flamespark at dumiretso patungo kay Ji Xiantian. Ang kanang kamay niya ay pinatong sa katawan ni Ji Xiantian, na nagpilit kay Ji Xiantian na lumabas mula sa bitik. Paglabas ni Ji Xiantian mula sa bitik, ang Moongazer Serpent ay biglang bumukas ang bibig at walang awa siyang nilunok. Ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis. Halos sa parehong sandali na napilitan si Ji Xiantian lumabas, dumating na ang Moongazer Serpent. Si Ji Xiantian ay naglabas ng isang galit na sigaw habang siya ay nilulun ng Moongazer Serpent. Sa oras na bumagsak ang spell na, tigil, kay Ji Xiantian, umalma ang katawan ni Wang Lin at umubo siya ng maraming dugo. Para bang tinamaan siya ng isang malakas na puwersa, kaya mabilis siyang umatras. Ang energy ng pinagmulan sa katawan niya ay halos gumuho. Napakalaki ng diferensya sa cultivation nila ni Ji Xiantian. Sa oras na ito, ang puwersa ay nagdulot ng mga tunog ng pagsabog mula sa buong katawan niya at isang malaking mist ng dugo ang damaloy palabas. Si Wang Lin ay naglabas ng isang malungkot na sigaw habang umatras. Senior Master Flamespark, ginawa ko ang aking makakaya. Ang dahilan ng ginawa niyang ito ay upang mapabuti ang sarili niyang tagumpay sa harap ng lahat. Ito ay magpapado kay Master Flamespark sa kanya. Kasabay nito, ito ay isang malaking dahilan upang matanggap siya ng buong proteksyon ng All Heaven. Ito ay isang tunay na pagpapakita ng pagiging tapat. Sa tagumpay na ito, saan man o kailanman,
si Wang Lin ay magiging pinakamataas na bayani sa digmaan ng dalawang sistema. Wala nang makakalimutan ito. Kung si Wang Lin ay mapapahamak at hindi matutulungan ng All Heaven, magkakaroon ito ng napakasamang epekto sa All Heaven. Kung mangyari ito, sino pa ang magbibigay ng kanilang buong lakas sa mga kasunod na laban? Pinagplanuhan ito ni Wang Lin lahat. Sa kombinasyon ng kanyang cultivation at katawan ng isang ancient god, maaaring kung nasa tuktok ang kabilang panig, maaaring namatay siya sa backlash, ngunit dahil si Ji Xiantian ay malubhang nasaktan at tumatakas, kahit na mab-idol siya, hindi siya mamamatay sa backlash. Minsan, kapag wala ng daraanan, kailangan mong magsugal at lumikha ng 100. Sa oras na ito, si Wang Lin ay nagbubukas ng 100 para sa kanyang hinaharap. Sa totoo lang, tama ang hula ni Wang Lin. Kung wala siya sa katawan ng isang ancient god, malamang ay namatay siya. Ngunit, dahil sa katawan ng isang ancient god at si Ji Xiantian ay nasa isang labis na pinahina na kalagayan, siya ay nasaktan lamang. Habang tumatawa si Master Flamespark, kumilos ang katawan niya at dumiretso kay Wang Lin. Sa halos isang iglap, nakarating siya malapit sa katawan ni Wang Lin na patuloy na umatras at inilapag ang kanyang palad sa likod ni Wang Lin. Isang hindi maipaliwanag na malakas na daloy ng energy ng pinagmulan ng biglang damaloy mula sa katawan ni Master Flamespark papunta sa katawan ni Wang Lin. Agad nitong pinatibay ang energy ng pinagmulan ni Wang Lin at inalis ang kanyang mga sugat. Bukod pa rito, ang malakas na energy ng pinagmulan na pumasok sa katawan ni Wang Lin ay pinutol ni Master Flamespark, kaya nanatili lahat ito sa katawan ni Wang Lin. Sa sandaling ito, naramdaman ni Wang Lin ang pagsabog ng energy ng pinagmulan sa loob ng kanyang katawan. Binuksan ng kanyang origin soul ang mga mata nito at nilamon ang energy ng pinagmulan ng mabilis. Nararamdaman niya ang kanyang lakas na tumaas ng mabilis. Sa huli, ang kanyang cultivation ay umabot sa tuktok ng unang yugto ng Nirvana Scryer. Kailangan lamang niyang magkaroon ng kaalaman sa kanyang domain upang maging mid-stage Nirvana Scryer. Sa pagkakataong ito, hindi nagtipid si Master Flamespark at binigyan si Wang Lin ng isang hindi maipaliwanag na malaking swerte. Napakahirap para sa mga cultivator sa ikalawang hakbang na pataasin ang kanilang cultivation. Bukod sa pag-unawa sa kanilang domain, kailangan din nilang sumipsip ng sapat na energy ng pinagmulan. Ang paggawa lamang nito ay kumukonsumo ng walang katapusang taon. Inalis ni Master Flamespark ang kanyang kamay at tiningnan si Wang Lin at tumawa. Magaling! 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 Shumo, nakamit mo ang isang malaking tagumpay. Si Ji Xiantian ay isa sa 4 na santo ng Alliance. Dati, siya ang pang-9 na ranggo sa Alliance. Nakamit mo ang isang malaking merito. Ang All Heaven at ako ay hindi ito malilimutan. Tumawa si Master Flamespark ng nasiyahan. Si Ji Xiantian ay isa sa mga tao na manghuhuli sa kanya noon. Ang biglaang pagbabago ng eksena ay nagdulot ng kakaibang reaksyon mula sa mga cultivators sa paligid. Lalo na si Lianzi at ang Xiangong family ancestor ay tiningnan si Wang Lin ng iba ngayon. Ang mga mata ni Lianzi ay nagpakita ng paghanga at tumango kay Wang Lin. Ang Xiangong family ancestor ay palaging malamig, ngunit ngayon ay nagpakita siya ng isang ngiti kay Wang Lin. Samantalang ang iba pang mga cultivators tulad ng itim na kasuotang matandang lalaki at ang kabataan, ay may komplikadong mga tingin, ngunit higit pa sa lahat, inamin nila ang kanilang pagkatalo. Kung sila ang nasa posisyon ni Wang Lin, tiyak na wala silang lakas ng loob na gawin ito. Naroon din ang babaeng nakasuot ng palasyo na damit. Ngayon, tinitingnan niya si Wang Lin ng may interes. Maganda na siya, kaya't kapag ipakita ang ganitong klaseng tingin, tiyak na nakakaintriga. Shumo, pagkatapos ng digmaang ito, hindi lamang babalik sa iyo ang Thunder Beast, bibigyan pa kita ng isang defensive treasure. Sa gamit na ito, maliban sa ilang piling tao sa Alliance, walang sino man ang makakapag-threaten sa iyong buhay. Ngumiti si Master Flamespark at dumiretso sa Blackfin Devil Saint at Cloud Dragon Demon Saint. Sa kalmadong ekspresyon, inactivate ni Wang Lin ang energy ng pinagmulan sa kanyang katawan. Agad niyang naramdaman ang pagbabalik ng kanyang lakas at huminga ng malalim. Alam niyang tama ang naging desisyon niya kanina. Patuloy pa ring sumugod ang malaking kahoy sa digmaan sa hilagang rehiyon at ang mga cultivator ng Alliance ay napilitang umatras. Nang malunok si Ji Xiantian ng Moongazer Serpent, ang lahat ng cultivator ng Alliance ay nanghina at ang kanilang kagustuhang makipaglaban ay nagbawas ng malaki. Ang Moongazer Serpent ay umaatungal ng malakas at ang mga tentacles nito ay humaplo sa buong lugar. Sinumang cultivator na matamaan ng mga tentacles ay maglalabas ng isang malungkot na sigaw at agad na matutuyot. Napakalakas ng Moongazer Serpent. Si Blackfin Devil Saint at Cloud Dragon Demon Saint ay patuloy na umatras. Ang kanilang mga isip ay naguguluhan at wala ng lakas na ipagpatuloy ang laban. Malapit na silang tumakas. Ngunit isang impact na hindi kukulangan sa lakas ng malaking kahoy ang biglang dumating mula sa malayo sa hilagang rehiyon. Walang katapusang mga towers, bawat isa ay may taas na libo-libong talampakan, ang sumugod na may daan-daang cultivators na nakatayo sa bawat isa.
Ang kanilang malakas na killing intent ay sapat upang punitin ang kalapit na kalawakan. Mula sa malayo, ang mga bituin ay puno ng mga towers na ito. Hindi bababa sa 100 sa mga cone towers na naglalabas ng matalim na tunog habang dumadating. Isang malupit na presyon ang dumating mula sa malayo. Maliban sa 100 towers, may 4 ding malalaking cultivation planets. May 4 na higanting may taas na libo-libong talampakan na nagdadala ng mga cultivation planets. Ang 4 na higanti ay may marka ng pang-ak sa kanilang mga noo. Sila ay miyembro ng Giant Demon Clan. May 4 na tao na lumulutang sa ibabaw ng cultivation planets na dinadala ng 4 na miyembro ng Giant Demon Clan. 3 sa kanila ay matatandang lalaki na may aura ng mga celestial. Malinaw na naramdaman ang kanilang kapangyarihan kahit hindi sila galit. Ang huling tao ay isang babae. Nakaasul siyang damit at ang buhok niya ay nakabitin sa kanyang balikat. Hawak niya ang isang lotus na may 8 petals at ang kanyang mga mata na phoenix ay puno ng killing intent habang nakatingin siya sa unahan. Ang presensya ng mga cultivators ng Alliance ay nagpanganga sa mga cultivators sa paligid. Ang mga cultivators ng Alliance ay nagulat at mabilis na nagtulungan habang umatras. Sa kabilang panig ng All Heaven, si Blood God at ang 3 ancestors ay malamig na tiningnan ito. Si Master Flamespark ay humakbang at pinaikot ang kanyang kanang kamay, nagpapalipad ng dagat ng apoy patungo sa unahan. Kasabay nito, ang Moongazer Serpent ay umaatungal at ang mga tentacles nito ay umatras. Samantalang ang mga cultivators na nasa paligid ng malaking kahoy ay agad na nagsugod at ginamit ang kanilang mga magic treasures. Isang malaking digmaan ang malapit nang magsimula. Sa sandaling ito, ang babae na nakasuot ng asul na damit ay kalmado at nagsabi, "Magandang araw, Senior Wudo-chan." Matapos niyang magsalita, isang mahahabang tawa ang nagmula sa malayo, at isang itim na ulap ang mabilis na sumugod mula sa parehong direksyon. May isang tao sa itim na ulap. Ang taong ito ay nasa kalagitnaan ng edad, may kwadradong mukha, at suot ang isang purple na robe na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan ng hindi kinakailangang magalit. Sa sandaling ito, ang itim na mist sa kanyang paligid ay gumagalaw at ang malakas na tunog ng kulog ay umuugong. "Master Flamespark, matagal ko nang alam ang iyong pangalan. Ngayon, maglakas loob ka bang lumaban sa akin, si Wudo-chan?" Ang mga salita ng lalaking nasa kalagitnaan ng edad ay sobrang mayabang. Habang nagsasalita siya, ang itim na mist sa ilalim ng kanyang mga paa ay sumabog patungo kay Master Flamespark. Wala pang alaala si Master Flamespark tungkol kay Wudo-chan. Malinaw na sumali siya sa Alliance pagkatapos umalis si Master Flamespark, ngunit hindi pinabayaan ni Master Flamespark ang taong ito. Ang aura na ipinapakita ng lalaking ito ay nagbigay ng seryosong senyales. "Kung nais mong makipaglaban, maglaban tayo." Habang umuukit ang malamig na tinig ni Master Flamespark, siya ay humakbang papasok sa itim na mist. Ang mist na ito ay mabilis na tumaas at nag-umpisang mag-ugong ng mabagsik. Ang mga spells ng apoy ay lumabas at nagdulot ng malalaking pagsabog. Isara ang Moongazer Serpent. Ang babae na nakasuot ng asul na damit ay kalmado na nagsabi. Agad na sumabog ang daan-daang mga towers, at ang bilis nila ay 100 beses na mas mabilis kaysa sa dati. Parang mga espada silang lumipad patungo sa Moongazer Serpent. Secretly, napagtanto ni Wang Lin na naging mahirap ang sitwasyon. Tila ang All Heaven ay ang mas mahina na panig. Tahimik siyang umatras sa malaking kahoy, ngunit agad niyang naramdaman ang isang matalim na tingin mula sa kanyang katawan. Ito ay ang babae sa asul na damit na tinitingnan siya ng may komplikadong mga mata. Kabanata 925. Million Beast Blood Soul Seal. Pumikit si Wang Lin at nakipagtinginan sa babae na nakasuot ng asul na damit. Hindi pa siya nakikita ni Wang Lin at hindi niya ito ramdam na pamilyar. Gayunpaman, ang titig ng babae ay nagbigay sa kanya ng kaunting pagkalito. Ngayon ay hindi ang tamang oras upang mag-isip tungkol dito. Nanatiling neutral ang ekspresyon ni Wang Lin habang patuloy siyang umatras. Ang daan-daang mga tore ay patuloy na papalapit, ang matalim na tunog ng kanilang huni ay parang gustong punitin ang mundo at dumiretso patungo sa Moongazer Serpent. Ang mga matataas na tore ay parang mga espada na dumadaan sa kalawakan. Ang Moongazer Serpent ay umatungal ng galit at ang mga hindi mabilang na tentacles nito ay sumabog patungo sa papalapit na mga tore. Sa sandaling iyon, ang pinakamabilis na tore ay nahuli ng isang tentacle. Sa oras ng kanilang pagkakasalubong, agad na nag-crack ang tore at naging itim na pulbos na kumalat. Samantalang ang mga cultivator ng Alliance sa tore ay tumalon na pababa bago pa man malapit ang tore sa Moongazer Serpent. Maya-maya pa, dumating ang iba pang mga tore na patuloy ang huni. Karamihan sa mga ito ay nahuli ng tentacles ng Moongazer Serpent at nag-explode sa itim na pulbos. Habang kumakalat ang itim na pulbos, ang natitirang mga tore ay gumalaw ng ilang beses ng mas mabilis. Parang mga espada silang dumadaan sa itim na pulbos, iniiwasan ng mga tentacles, at diretsyong tumusok sa katawan ng Moongazer Serpent. Bang!
Ang malalakas na pagsabog ay umalingaw ng magbanggaan ang mga tore sa Moongazer Serpent. Ang mga bitik ay lumitaw sa mga dulo ng mga tore at mabilis na kumalat. Sa isang iglap, ang mga tore ay natakpan ng mga bitik at bumagsak na naging pulbos. Bang, 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 bang. Ang mga pagsabog ay narinig habang ang mga tore na hindi naharang ng mga tentacles ay nagbanggaan sa katawan ng Moongazer Serpent at naging pulbos. Habang nangyayari ito, ang Moongazer Serpent ay umatungal na parang baliw at ang mga tentacles nito ay humaplo sa paligid. Ang ilang mga cultivator sa paligid ay hindi nakaiwas ng mabilis at namatay. Seal. Ang tinig ng babae na nakasuot ng asul na damit ay mahinahon, ngunit malinaw na umabot sa mga bituin. Sa isang iglap, ang lahat ng itim na pulbos sa paligid ng Moongazer Serpent ay nagbigay ng isang demonyong liwanag. Kumalat ang pulbos at bumuo ng isang sphere sa paligid ng Moongazer Serpent. May mga maliwanag na liwanag ng dugo sa loob ng sphere, at sa sandaling ito, isang nakakagulat na tanawin ang nagaganap sa 100 na planeta na nakakalat sa silangan, timog, at hilagan ng Alliance. Sa isa sa mga planeta, halos lahat ng cultivator ay namobilize. Nahuli nila ang mga demonyong hayop mula sa kanilang mga tirahan. Lahat ng mga demonyong hayop ay ikinulong sa isang napakalaking formation. Ang formation na ito ay isang bilog na may radius na 5,000 kilometro. Ang mga demonyong hayop ay siksik sa loob ng formation. May hindi bababa sa 10,000 mga demonyong hayop. Malalaking bilang ng mga cultivator ang lumulutang sa kalangitan sa labas ng formation na parang naghihintay ng utos. Kasama nila ang isang matandang may pulang buhok na tila may mataas na posisyon. Ang mga cultivator sa paligid ay gumagalaw kasunod siya bilang sentro. Nang magbigay ng utos ang babae na nakasuot ng asul na damit, parang kayang tumagos ng kanyang tinig sa kawalan at dumaan sa mga bituin, gamit ang isang espesyal na spell upang marinig ng mga tao sa paligid ang utos. Sa isang iglap, kumislap ang mga mata ng matandang may pulang buhok at inihagis ang kanyang kanang kamay. Sa isang hagis ng kanyang kamay, lahat ng mga cultivator sa paligid ay naglunsad ng maayos na atake gamit ang mga spell at magic treasures patungo sa mga demonyong hayop sa ibaba nila. Mga alingaw ng mga malulungkot na hiyaw ang umabot sa loob ng formation, at ito ay naging isang dagat ng dugo. Inactivate ang formation at ganap na inabsorb ang dugo ng 10,000 mga demonyong hayop. Ang tanawin na ito ay nangyari sa halos 100 pang planeta. Ito ay isa sa 10 pinakamalalaking formation sa Alliance, ang Million Beast Blood Soul Seal. Ang mga halos 100 tore na ito ay ginawa gamit ang isang espesyal na material upang umakma sa formation na ito. Sa sandaling ito, habang namamatay ang milyon-milyong hayop sa mga planetang iyon, ang itim na pulbos sa paligid ng Moongazer Serpent ay nagbigay ng isang malakas na amoy ng dugo. Ang amoy ng dugo ay sobrang tindi. Kapag naamoy ito ng isa, tiyak na titibok ang kanilang puso. Nagsimulang kumilos ang itim na pulbos ng misteryo sa ilalim ng matinding amoy ng dugo. Ang pulbos ay nagsimulang mag-solidify at ang Moongazer Serpent ay ganap na nabilanggo sa ilalim ng itim, materyales na parang lupa. Ang itim na pulbos sa labas ng Moongazer Serpent ay naging isang malaking bola na nagtago sa loob ng Moongazer Serpent. Tanging ang mga malalalim na roars nito ang patuloy na kumakalat at umaabot sa mga bituin. Sa sandaling ito, ang 10,000 mga cultivator ng Alliance na tumalon mula sa mga tore bago ito bumagsak ay agad na nagsugod patungo sa mga cultivator ng All Heaven. Ang tanawin na ito ay nagbigay ng malaking gulat sa mga cultivator ng All Heaven. Nagkatinginan si Li Yanzi at ang Xiangong family ancestor at agad na tumalon mula sa malaking kahoy. Inabot ni Li Yanzi ang kanyang kanang kamay sa kawalan at nagtipon ng enerhiya ng pinagmulan ng mundo. Nagtipon ito at naging halos 100 maliliit na bandila. Siya at ang Xiangong family ancestor ay ang dalawang may pinakamataas na posisyon dito maliban sa Xiang family ancestor at ang kalagitnaan ng edad na lalaki mula sa Gongsun family. Bago umalis ang dalawa, ipinagkatiwala nila ang utos kay Li Yanzi at ang Xiangong family ancestor. Si Li Yanzi ay may isang napakahalagang misyon. Kinuha niya ang ilang bahagi ng mga bandila at itinapon ito sa gilid habang sumigaw, 72 Earth Celestials, magtipon ng inyong mga koponan at lipulin ang lahat ng cultivators ng Alliance. Na-receive ang utos. Agad na lumipad ang mga cultivator ng All Heaven. Sila ay mga Earth Celestials mula sa 108 Celestials, ngunit hindi lahat sila ay narito. Kinuha nila ang kanilang mga bandila at pinangunahan ang kanilang mga koponan sa isang magulong laban sa mga cultivator ng Alliance na bumaba mula sa mga tore. Sa isang iglap, ang mga pagsabog at walang katapusang tunog ng magic treasures ay umabot sa mga bituin. Ang mga walang katapusang kislap ng liwanag ay nagbigay ng nakamamatay na kaguluhan. Si Xiangong family ancestor ay kinuha rin ang 12 ng mga maliit na bandila at itinapon ito. Sumigaw siya, 36 na Heaven Celestials, tulungan akong basagin ang seal sa Moon Beast. Pagkatapos niyang magsalita, lumakad siya at sumugod patungo sa seal. Sa likod niya ay ang 12 ng mga cultivator kasama ang kanilang mga koponan.
Nasa kanila ang batang may malaking ulo. Shumo, kayo apat, bantayan ninyo ako. Hinaplos ni Lianzi ang tingin sa katawan ni Wang Lin, ang babae sa palasyo, ang matandang lalaki na nakasuot ng itim, at ang kabataang nakaputi bago siya naupo sa malaking kahoy. Ang kahoy ay kumalog at biglang huminto sa kalangitan. Naupo si Lianzi at pagkatapos ay binuo niya ang isang seal at tinuro ang lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay. Lumabas ang kanyang origin soul, at sa labas ng kanyang origin soul ay ang 3 battle scrolls. Nagsimulang mag-ikot-ikot sila sa kanyang paligid. Itinutok ng origin soul ni Lianzi ang isa sa battle scrolls at nagpadala ng isang malakas na alon ng divine sense. Habang ang divine sense na ito ay kumalat, isa sa 17 lufu ay biglang sumabog at isang madugong nilalang ang lumabas. Ang madugong nilalang ay isang lalaking gawa sa dugo. Pagkatapos nitong lumabas, umatungal ito at sumugod sa laban. Hindi rin nakahinto si Blood God at ang mga kasama niya. Sina Blackfin Devil Saint at Cloud Dragon Demon Saint ay umaatake kay Blood God at ang mga kasama niya. Ang dalawang panig ay nagbukas ng bagong battlefield at mahirap makuha ang kalamangan ng isa sa kanila. Pumunta ang taong gawa sa dugo sa battlefield ng Blood God at Blackfin Devil Saint. Sa sandaling dumating ang taong gawa sa dugo, napilitan si Blackfin Devil Saint na magtago at umatras. Ang origin soul ni Lianzi ay kumalabog at agad siyang naupo upang mag-recover. Bagamat hindi kasing lakas ng kanyang cultivation kumpara kay Master Flamespark at mga kasama nito, at kahit na mas mahina kaysa kay Blood God, malaki ang papel niya sa labanan ng All Heaven at Alliance. Ang 18 lufu ay hindi kabilang sa kanyang Zun family, ngunit tanging ang Zun family lamang ang may spell na makakontrol dito. Hindi ito maipapasa sa mga tagalabas. Ilang tao lamang mula sa Zun family ang makakagamit nito. Ang spell na ito ay nagmula sa isang piraso ng pangunawa at pamana mula sa Battle Scrolls. Bagamat mukhang komplikado ang bagay na ito, isa ito sa mga lihim sa All Heaven Star System. Huwag hayaan na hawakan ng tao mula sa Zun family ang Lufu Blood Balls. Ngunit nabigo ang lihim na ito sa paghahanda para sa digmaan laban sa Alliance. Pinagdesisyonan ni na Master Flamespark, ang Ziyang family ancestor, ang kalagitnaan ng edad na lalaki mula sa Gangsun family, at ilang matandang nilalang na pahintulutan si Lianzi na kontrolin ang 18 lufu. Pagkatapos makarecover ng bahagya ang origin soul ni Lianzi, itinutok niya ang isa pang battle scroll. Pumasok ang kanyang divine sense sa battle scroll at naging isang hindi kapani-paniwalang alon na bumalot sa mga bituin. Isa sa natitirang 16 na lufu ay sumabog at naging hindi mabilang na patak ng dugo na bumuo ng isa pang taong gawa sa dugo. Ang taong gawa sa dugo ay umatungal at sumugod patungo sa lugar kung saan nakikipaglaban ang Xiingong family ancestor sa seal na humahawak sa Moongazer Serpent. Sa mga cultivator ng Alliance, nagkunot ang noo ng babae na nakasuot ng asul na damit. Itinuro niya gamit ang kanyang kamay na parang jade at ang isa sa mga miyembro ng Giant Demon Clan ay umatungal at sumulong. Ang planetang pang-cultivation na dala nito ay hindi ganoon kalaki, mga 1% lamang ng isang normal na planetang pang-cultivation. Gayunpaman, napakaliit ng miyembro ng Giant Demon Clan kumpara dito. Ngunit mabilis ang miyembro ng Giant Demon Clan, at habang tumatakbo siya, walang awa niyang itinapon ito. Ang planetang pang-cultivation ay dumiretso at bumagsak patungo sa natitirang 15 lufu. Mayroon pang isang matandang lalaki na lumulutang sa planetang pang-cultivation. Kumislap ang kanyang mga mata habang mabilis siyang lumalapit sa 15 lufu kasama ang planetang pang-cultivation. Gayunpaman, ang puwersa ng pagsupil ay naging mas malakas habang papalapit ka sa lufu. Naging seryoso ang ekspresyon ng matandang lalaki habang mabilis niyang nilalapitan ng 15 lufu. Samantalang ang miyembro ng Giant Demon Clan ay umatungal at sumugod kay Lianzi. Ang origin soul ni Lianzi ay lumulutang doon at mukhang medyo malungkot. Bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at sumigaw, "Luhong, Zhou Xingtian, kayong dalawa, mabilis, protektahan ninyo ang lufu." Kabanata 926. Pagsira sa sarili ng isang 10,000 foot Giant Demon Clan. Pagkatapos niyang magsalita, sumugod ang matandang lalaki na nakasuot ng itim na balabal at ang kabataang lalaki na nakasuot ng puti patungo sa lufu. Malaki ang impluwensya ng lufu sa mga cultivator ng Alliance, ngunit hindi lamang sila apektado ng mga ito, kundi nakatulong pa sa kanila. Sumasugod sila at agad na ginamit ang kanilang mga spell upang protektahan sila. Pinagpitagil ni Lianzi ang kanyang mga ngipin at itinutok ang daliri sa isa pang battle scroll. Nang pumasok ang kanyang divine sense dito, ang isa sa 15 lufu ay gumuho at naging isang taong gawa sa dugo upang labanan ang matandang lalaki sa planetang pang-cultivation. Sa sandaling iyon, sumugod ang miyembro ng Giant Demon Clan na 10,000 talampakan ang taas. Kung makatagpo ito ng anumang cultivator ng All Heaven na mas mahina sa kanya, hahawakan niya ito at durugan ng isang sigaw bago lunukan. Ang miyembrong ito ng Giant Demon Clan ay nasa rurok ng corporeal yang stage,
ngunit ang kanyang katawan ay sobrang lakas kaya nakakapag-absorb siya ng mas maraming origin energy kumpara sa mga karaniwang cultivator. Bagamat nasa rulok siya ng corporeal yang stage, kaya niyang makipaglaban sa mga cultivator sa early stage ng Nirvana Scryer. Dahil sa lakas ng kanyang katawan, hindi siya natatakot sa karamihan ng mga magic treasures. Ngayon, sumugod ang higanti ng direkta kay Lianzi sa ibabaw ng malaking kahoy. Ang mga mata ng higanti ay malabo at may halong kabaliwan. Gusto niyang magpakamatay. Isang napakagandang boses ang lumitaw sa tabi ng tainga ni Wang Lin. Ang babae na nakasuot ng palasyo ang nagsalita habang papalapit ang higanti. Tumanggo si Wang Lin at tiningnan ang origin soul ni Lianzi. Ang origin soul ay kasalukuyang nagre-recover upang mag-summon ng isa pang taong gawa sa dugo. Hindi pwedeng maabala si Lianzi sa ngayon. Gayunpaman, hindi naniwala si Wang Lin na walang backup si Lianzi, ngunit hindi ito ang tamang panahon para subukan si Lianzi. Habang papalapit ang miyembro ng Giant Demon Clan, kumislap ang mga mata ni Wang Lin at kalmadong nagsabi, "Hayaan mo ako." Pagkatapos niyang magsalita, lumakad siya at sumugod ng diretsyo sa higanti. Ngumiti ng maginhawa ang babae na nakasuot ng palasyo. Bagamat isang laban ito, siya ay nanatiling kalmado. Ibinangon niya ang ilang buhok mula sa likod ng kanyang tainga at ngumiti kay Wang Lin. "Maging maingat ka, kapwa cultivator Shu." Nang humakbang si Wang Lin mula sa malaking kahoy at lumabas mula sa impluwensya ng malaking kahoy, narinig niya ang lahat ng kaguluhan mula sa mga laban sa paligid. Habang papalapit ang miyembro ng Giant Demon Clan, narinig niya ang mga sonic boom na dulot ng mabilis na pagsugod. Sumugod ang miyembro ng Giant Demon Clan at bumilis ang takbo. Isang mapanirang aura ang kumalat mula sa kanyang katawan, at sa isang iglap, ang higanti ay lumapit. Formado ang kanyang kanang kamay bilang kamao, at habang inihahagis ang suntok, sumigaw siya, lumayo. Dumating ang kamao at ang hangin na dulot nito ay dumaan kay Wang Lin. Bagamat malakas ang hangin, hindi nito pinabalik si Wang Lin kahit kalahating hakbang. May malamig na ekspresyon, nagbigay siya ng isang suntok. Napakakakaibang eksena. Ang kamao ng higanteng 10,000 talampakan ay napakalaki, samantalang si Wang Lin ay parang isang hindi mahalagang langgam. Ang kanyang kamao ay halos hindi alintana. Ngunit nang magsanib ang dalawang kamao, isang malalakas na ugong ang umalangaw at naging mas malakas. Parang lahat ng tunog bago ito ay paghahanda para sa pagsabog ng dalawang kamao. Habang mas lalapit ang dalawang kamao, ang malalakas na ugong ay tila pinalitan ng lahat ng tunog. Ang mga cultivator sa paligid ay tanging naramdaman na lang ang humuham na tunog na walang katapusan sa kanilang mga tainga. Parang bumilis ang oras habang ang dalawang kamao ay patuloy na lumalapit. At sa isang saglit, nagbanggaan ang dalawang kamao at isang malalakas na ugong ang umalangaw. Ang tunog na ito ay napakabigat na nagdulot ng panginginig sa mga cultivator sa paligid. Nagsanib din ng isang hindi nakikitang shockwave na kumalat sa lahat ng direksyon. Maraming cultivator ang naabala mula sa kanilang laban at mabilis na umatras. Lahat sila ay tumingin ng may takot sa laban sa pagitan ni Wang Lin at ng higanti. Ang katawan ng 10,000 talampakang higanti ay kumalabog ng malakas nang maramdaman niya ang hindi maipaliwanag na lakas mula sa maliit na kamao ng kalaban. Samuka siya ng dugo at ang mga tunog ng pagputok ay umalingaw mula sa kanyang kamao. Ilang sandali pa, sumabog ang kanyang kanang kamao sa isang malagim na kalat ng dugo. Pagkatapos maghayo ng malupit, hindi nakayanin ng higanteng 10,000 talampakan ang lakas ng kalaban at natulak pabalik. Hindi tumigil ang pagkabasag ng kanyang katawan. Kahit na siya ay mula sa Giant Demon Clan, hindi niya kayang tiisin ang ancient god power ni Wang Lin. Hindi lamang nag-disintegrate ang kanyang kanang braso, kundi pati na rin ang malaking bahagi ng kanyang katawan. Ang kabaliwan sa mga mata ng miyembro ng Giant Demon Clan ay lalong tumindi. Sumigaw siya at ang isang mapanirang aura ay sumabog sa kanyang katawan, at sa isang iglap, sumabog siya. Ang self-destruction ng isang cultivator sa rurok ng corporeal yang ay malakas, lalo na kung ang taong ito ay may katawan ng isang miyembro ng Giant Demon Clan. Ang lakas na ito ay sapat upang magpataas ng kilig kay Wang Lin. Ang mukha ni Wang Lin ay bahagyang naging pula at ang mga mata niya ay naging mas malamig. Pilit niyang sinuka ang dugo upang hindi siya pagtakataka ng iba, pagkatapos ay ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang seal at sumigaw, "Call the wind." Pagkatapos niyang sabihin iyon, isang itim na hangin ang lumitaw sa kanang kamay ni Wang Lin at naging dalawang itim na dragon. Sumugod ang dalawang itim na dragon, at habang sumisipsip sila, nagbuga sila ng malalamig na hangin na kayang magpatay ng buhay. Malakas ang Call the Wind, at sa ilalim ng epekto ng mga itim na dragon, agad na natulak ang katawan ng higanti ng malayo. Ang dalawang dragon ay tinulungan pang lamunin ang katawan ng higanti, na labis na nagpahina sa lakas ng kanyang self-destruction. Boom! Matapos ang isang malakas na pagsabog, sumabog ang miyembro ng Giant Demon Clan na 10,000 talampakan, nagdulot ng isang hindi masukat na epekto.
Nakuha nito ang atensyon ng mga cultivator sa paligid. Pati ang mga matandang nilalang na naglalaban ay hindi nakapagpigil na tumingin. Bahagyang naging mapatla ang mukha ni Wang Lin at tumagilid pabalik patungo sa malaking kahoy na parang nasaktan. Sa katunayan, hindi mahirap para kay Wang Lin na patumbahin ng isang 10,000 talampakang miyembro ng Giant Demon Clan dahil mayroon siyang katawan ng isang ancient god. Ang babae sa palasyo sa ibabaw ng malaking kahoy ay ngumiti. Humahanga ako sa mga spell ni kapwa Cultivator Shu. Ang spell na nagpapalakas ng katawan mo ng mabilis ay talagang nakakagulat. Binuksan ni Lianzi ang kanyang mga mata at nagpakita ng paghanga, ngunit hindi siya nagsalita. Itinuro niya ang isa sa mga battle scroll at pumasok ang kanyang divine sense dito. Isang segundo matapos, ang isa pang Lufu mula sa 14 na ay mabilis na lumaki. Hindi bumagsak, kundi naging isang bagong taong gawa sa dugo. Ang taong ito ay tila naglalaman ng isang blood spell na kayang baligtarin ang kalangitan. Sumasugod ito patungo sa matandang lalaki sa planetang pang-cultivation na nakikipaglaban sa isang bagong blood person, ang matandang lalaki na nakasuot ng itim na balabal, at ang kabataang lalaki na nakasuot ng puti. Sa kalayuan, lalo pang nagkunot ang noo ng babae sa asol na damit. Itinuro niya gamit ang kanyang kamay na parang jade at ang isa pang 2 miyembro ng 10,000 talampakang Giant Demon Clan ay sumugod palabas. Isa sa kanila ay dumiretso patungo sa Lufu. Ang isa naman ay sumugod patungo sa malaking kahoy. Habang papalapit ang miyembro ng Giant Demon Clan, lumipad pataas ang matandang lalaki sa planetang pang-cultivation. Pagkatapos, bumuo siya ng seal gamit ang kanyang mga kamay at pinindot pababa. Ang planetang pang-cultivation sa pagitan ng matandang lalaki at ng miyembro ng Giant Demon Clan ay biglang nag-umpisang mag-ikot at maglabas ng isang ripple. Nagsimula ang matandang lalaki magbasa at kumislap ang mga mata. Pagkatapos, itinulak niya ang kanyang kamay pababa at sumigaw, Cultivation Planet Fluctuation. Matapos niyang magsalita, ang planetang pang-cultivation ay lumipad ng mag-isa at umiikot ng mas mabilis. Ngunit habang umiikot, nagsimula itong mag-shrink hanggang maging kalahati ng orihinal nitong laki. Kasabay nito, isang pulang ripple na kulay scarlet ang kumalat mula sa planetang pang-cultivation. Sa ilalim ng kontrol ng matandang lalaki, kumalat ito ng mabilis at hindi kapanipaniwala. Ang ripple na ito ay napakabilis. Habang kumakalat, maraming All-Heaven cultivators ang naapektuhan. Nagsimula silang manginig, at sa isang iglap, ang buong katawan nila, pati na ang kanilang mga bag ng holding, ay gumuho. Ang ripple na ito ay dumaan diretsyo patungo sa malaking kahoy. Nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin at binuksan ni Lianzi ang kanyang mga mata at sumigaw, Shumo, Ziyan, kayong dalawa, maghiwalay agad. Maglaan ng oras at huwag alalahanin ang pagprotekta sa matandang lalaki. Bago pa man magbigay ng utos si Lianzi, umalis na si Wang Lin ng mabilis. Tumakbo siya palabas ng malaking kahoy at mabilis na lumayo sa lugar na ito gamit ang isang teleportasyon. Ganoon din ang babae sa palasyo at mabilis na umalis. Nang umalis na sila, dumating ang pulang ripple. Ang origin soul ni Lianzi ay pumuligid sa kanyang katawan at bumuo ng isang seal. Sa sandaling ito, parehong ang kanyang origin soul at katawan ay nawala sa loob ng malaking kahoy. Ang pulang ripple ay tumama sa malaking kahoy at dumaan sa kabuuan ng kahoy. Ibinaling ni Wang Lin ang direksyon ng kanyang katawan upang maiwasan ang ripple, ngunit ang kanyang paligid ay puno ng kaguluhan. Sa sandaling siya ay muling lumitaw, isang espada mula sa isang cultivator ng alliance ang sumugod sa kanya. Nagningning ang mga mata ni Wang Lin at hindi siya umatras. Tumama ang espada sa kanyang katawan at bumangon. Pagkatapos, lumingon siya at itinuro. Ang puntong iyon ay naglalaman ng origin energy at pati na rin ang lakas ng isang ancient god. Tumama ito diretso sa taong nag-atake sa kanya. Namutla ang mata ng tao at nang siya ay magtangkang umatras, isang malaking halong dugo ang sumabog mula sa kanyang katawan. Ang kanyang origin soul ay tumakas ng takot, ngunit sa sandaling iyon, isang cultivator mula sa All-Heaven ang nahuli ang kanyang origin soul at pinigay ito. Ang cultivator mula sa All-Heaven ay puno ng galit na pagnanais habang tinitingnan si Wang Lin. Dinilaan niya ang kanyang labi at sinabi sa isang malalim na tinig, Shumo, bakit hindi natin ulitin ang laban? Tingnan natin kung sino ang makakapatay ng mas marami. Siya ay si Vice Thunder Celestial Shooting. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay walang emosyon habang kalmadong nagsabi, kung gusto mong magkumpara, bakit hindi natin tingnan kung sino ang makakapatay sa babaeng iyon? Habang nagsasalita siya, itinuro niya ang babae na nakasuot ng asol na damit. Nagulat si Shooting at ang kanyang ekspresyon ay naging hindi tiyak. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi, magandang idea, pagkatapos ay magpatalo tayo at makita kung sino ang makakapatay na una. Malinaw na ang babae ay may mataas na posisyon, kung hindi, hindi siya magiging leader ng laban na ito. Ngunit, hindi ganoon kataas ang cultivation nito, nasa gitnang bahagi lang ng Nirvana Scryer. Kabanata 927. Hindi ako kilala ng Panginoon.
Nagliyab ang mga mata ni Wang Lin at tumawa siya sa kanyang isip, ngunit unang tumakbo siya patungo sa babae na nakasuot ng asul na damit. Ang ekspresyon ni Shu Ting ay malungkot habang sumunod siya. Ang dalawa ay tumakbo patungo sa abot tanaw. Maraming mga cultivador ang naglalabanan at lahat ng uri ng mahikal na yaman ay lumilipad sa paligid. Si Shu Ting ay gutom sa dugo. Sa bawat pagkakataon na makatagpo siya ng isang cultivador na may mas mababang antas ng pagsasanay, agad niyang aatakihin. Dahil dito, medyo mabagal siya. Si Wang Lin ay may higit sa 1,000 taon ng karanasan, kaya't madaling niyang nakita ang layunin ni Shu Ting. Hindi niya ito ipinahayag o ginamit ang parehong pamamaraan ni Shu Ting. Sa halip, hindi bumaba ang bilis niya habang papalapit siya sa babae sa asul na damit. Sa gitna ng magulong labanan, malinaw na nakita ng babae sa asul na damit ang mga galaw ni Wang Lin at Shu Ting. Siya'y kalmado, ngunit hindi niya tinitigan si Shu Ting. Tanging si Wang Lin lamang ang tinitigan niya ng malamig na tingin. Pabilis ang galaw ni Wang Lin habang dumadaan siya sa mga cultivador. Pagkalipas ng ilang sandali, nasa loob na siya ng 1,000 talampakan mula sa babae. Habang tumatawa, bumuo siya ng kamao gamit ang kanang kamay at walang awang punyana ang isang suntok. Tumama ang suntok sa hangin at isang malakas na ugong ang umalangaw at nagkalat ang hindi mabilang na alon. Naganap ang isang malakas na shockwave na tumama diretso patungo sa babae sa asul na damit. Hindi tumigil ang anyo ni Wang Lin. Sumunod siya sa shockwave. Hindi kalayuan kay Wang Lin, ang mga mata ni Shu Ting ay kumislap at tumawa siya. Hindi lamang siya hindi lumapit, kundi umatras siya sa gilid. May bahid ng pang-iinsulto sa kanyang mga mata. Shu mo, matagal ka nang nag-aaral, ngunit ang mga plano mo ay ganito lamang kababaw. Malinaw na may espesyal na katayuan ang babaeng ito sa Alliance, kung hindi ay hindi siya mag-oorganisa ng ganitong laban. Bagamat hindi mataas ang antas ng kanyang pagsasanay, tiyak na may malakas na tagapangalaga siya. Gusto mong akitin ako na patayin siya. Akala mo ba'y bata ako na 3 taon gulang? Gusto kong makita kung paano mo tatapusin ito. Tinutok niya ang mga mata kay Wang Lin na papalapit na sa babae sa asul na damit, at mas naging matindi ang pang-iinsulto sa kanyang mukha. Hindi bumababa ang bilis ni Wang Lin at sinundan ng shockwave. Ang shockwave ay nagwawasak ng lupa at gumagalaw na parang kidlat. Dumating ito sa 100 talampakan mula sa babae sa asul na damit. May kumislap na malamig na tingin sa mga mata ng babae. Alam niyang hindi kayang pigilan ng Giant Demon Clan na nasa ilalim niya si Wang Lin. Ngunit walang bakas ng panik, kalmado niyang itinaas ang kaliwang kamay at pinindot ang hangin sa ilalim niya. Sa eksaktong sandaling ito, ang planeta ng pagsasanay na dala ng Giant Demon Clan ay nagsimulang mag-ikot ng napakabilis. Ang mga alon ng pulang alon ay mabilis na kumalat. Ang mga pulang alon ay naglalaman ng nakasisirang aura. Habang kumakalat, ang planeta ng pagsasanay ay lumiit ng kitang-kita sa mata. Ang shockwave na dulot ng suntok ni Wang Lin ay sumabog at bumangga sa mga pulang alon. Isang malakas na pagsabog ang nangyari at bumagsak ang shockwave. Mabilis na kumalat ang mga pulang alon patungo kay Wang Lin nang walang sagabal. Si Shu Ting ay nakakaramdam ng kaligayahan sa kanyang puso habang pinapanood ito. Talaga namang sobra ang pagpapahalaga ni Shu Mu sa kanyang sarili. Kung mamatay siya dito, isang biyaya. Ngunit, habang si Shu Ting ay nagagalak, si Wang Lin, na malapit sa mga pulang alon, ay biglang lumingon at tiningnan si Shu Ting na may isang ngiting hindi ngiti. Nang makita ng kanyang ekspresyon ni Shu Ting, siya ay nanginginig. Huwag! Inisip ni Shu Ting na nauunawaan na niya si Wang Lin. Nakita niyang gumawa ng ganitong ekspresyon si Wang Lin sa isang sandali ng buhay at kamatayan na ikinagimbal ang kanyang isipan. Sa eksaktong sandaling ito, isang dambuhalang pagan ang lumitaw sa paligid ni Wang Lin. Ang tunog ng pagan ay umalangaw habang itinuro ni Wang Lin ang kanang kamay kay Shu Ting at sumigaw, magpalit ng posisyon. Sa isang iglap, isang lakas na nagpatigil kay Shu Ting sa kanyang katinoan ang nagpakita sa paligid niya. Wala siyang oras upang tumugon, at ang lakas na ito ay hindi niya kayang labanan. Ang lakas ay pinalibutan ng kanyang katawan at pakiramdam niya'y tumigil ang oras. Ang mga pulang alon ay wala pang isang talampakan mula kay Wang Lin nang bigla silang magpalit ng posisyon ni Shu Ting. Parang ang mundo ay pinaikot. Pagkatapos ng isang sandali, parang bumalik sa normal ang oras. Sa totoo lang, hindi tumigil ang oras. Isa lamang itong ilusyon na naramdaman ni Shu Ting dahil sa bilis ng spell. Nang makabalik siya sa kanyang konsentrasyon, ang lahat ng buhok sa kanyang katawan ay nakatayo at ang isang krisis sa buhay at kamatayan ay pinalibutan siya. Ang kanyang paningin ay napuno ng pula, ngunit hindi ito oras para mag-isip. Nagbuo siya ng seal gamit ang kanyang mga kamay at ang kanyang celestial origin energy ay sumabog ng parang baliw. Ang kanyang katawan ay lumiit at sa isang kisap mata, mahigit sa 100 barrier ang bumuo sa paligid niya. Ang mga barrier na ito ay binuo gamit ang kanyang celestial origin energy kasama ang isang celestial spell na ipinasa ng pamilya Shu.
Mula sa malayo, si Shooting ay parang araw habang natatakpan ng mga patong-patong na gintong liwanag. Sa sandaling lumitaw ang mga barrier sa paligid niya, ang mga pulang alon ay nagmadali. Bang, 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 bang. Ang mga pulang alon ay parang malupit na alon na walang tigil na binibagsak siya. Sa isang iglap, mahigit 30 sa 100 barrier na nakapalibot kay Shooting ang nag-collapse. Ang tanawin na ito ay nagpapahulog ng anino sa balat ni Shooting, ngunit hindi siya nanatili, umatras siya. Habang kumakalat ang mga pulang alon, mas marami pang mga barrier ang bumagsak. Shumo! Sumigaw si Shooting at ang kanyang galit ay umabot na sa sukdulan. Ang mga pulang alon ay mas mabilis kaysa kay Shooting. Hindi alintana kung gaano kalayo siya umatras, inabot at nalampasan pa rin siya ng mga pulang alon. Bang, bang, bang! Sa sandaling dumaan ng mga pulang alon kay Shooting, ang lahat ng mga barrier sa paligid niya ay nag-collapse. Pakiramdam niya'y hinatak ang katawan niya ng sobrang tindi na parang mababali siya. Sa sandaling gumuho ang mga barrier niya, kumuha si Shooting ng higit sa 100 jade. Walang oras upang malungkot, pinagputi niya ang mga ito at higit sa 100 magkaibang kulay na barrier ang lumitaw sa paligid niya. Bukod dito, kumuha siya ng maraming yaman upang labanan ng mga alon. Gayunpaman, sa sandaling nabuo ang mga barrier na ito, agad itong nag-collapse. Pati ang mga magic treasures ay nagwasak din. Bagamat ganito, ang mga pulang alon ay hamina pagkatapos ng patuloy na pagtutol ni Shooting. Matapos ang lahat, hindi ito isang konsentradong atake, ito ay kumalat, kaya't ang lakas ay nahati sa maraming bahagi. Gayunpaman, kahit ganito, hindi ito kayang pigilan ni Shooting. Matapos ang lahat ng ito, nag-ubos siya ng maraming celestial origin energy at gumamit ng maraming magic treasure sa laban. Gamit ang pagkakataong ito, siya ay umubo ng dugo na naglalaman ng kanyang celestial origin. Ang dugo ay kumalat sa paligid niya habang mabilis siyang tumakas mula sa mga pulang alon. Kung ginamit niya ang blood escape ng malakas pa ang mga alon, marahil ay hindi siya nakatakas. Ngunit ngayon, nang hamina na ang mga alon, may pagkakataon siya. Talaga namang hindi siya nais gumamit ng blood escape maliban kung ito ay huling pagkakataon sa laban. Talagang at ayaw na ayaw ni Shooting gamitin ang blood escape maliban kung ito na ang kanyang huling opsyon sa laban. Bagamat sandali lamang ito, sa kanyang isipan, ang panganib na kanyang kinaharap ay hindi rin mababa kaysa noong hinarap niya si Wang Lin sa isang linya patungo sa langit. Ang galit na nararamdaman niya kay Wang Lin ay hindi na may larawan. Bumaling siya at sumigaw, "Shumo, ikaw." Nais niyang gamitin ang sigaw na ito upang ilantad ang kilos ni Wang Lin para magduda ang mga All Heaven cultivators at mga matatandang halimaw kay Wang Lin. Ngunit, nang malapit na siyang magsalita, ang mga salita niya ay naputol ng tawa ni Wang Lin. Tumakbo si Wang Lin patungo sa mga pulang alon habang umatras si Shooting. Kasabay ng kanyang pag-atres, tumawa siya, ang kasama kong cultivador Shu ay tunay na maaasahan. Dahil tinulungan mo akong pahinain ang mga pulang alon, hindi ko ito makakalimutan. Kung mapapatay ko ang babaeng ito, tiyak makikinabang ka rin sa pagpatay. Habang nagsasalita si Wang Lin, mabilis siyang gumalaw. Ang mga pulang alon na tumama kay Shooting ay hamina na. Bumuo ng espada ang dalawang daliri ni Wang Lin, pagkatapos ay nagbangga ang kanyang ancient god body, origin energy, at ang yin at yang fishes sa mga pulang alon. Bang! Matapos ang isang malakas na pagsabog, pumasok si Wang Lin sa mga pulang alon ng walang sagabal. Nang makita ito ni Shooting, napuno ng galit ang kanyang mga mata. Ang liwanag ng dugo sa paligid niya ay nag-collapse dahil sa galit at siya'y napaatras. Ang galit na iyon ay nakasakit sa kanyang isipan, dahilan upang siya'y umubo ng higit pang dugo. Ang pagkayod ng dugo na iyon ay nagbigay sa kanya ng kaliwanagan. Pinigilan niya ang kanyang galit at ipinakita ang isang malamig na tingin bago umatras ng walang pag-aalinlangan. Si Wang Lin ay huminga ng malalim sa kanyang isipan. Talagang ang isang karakter si Shooting. Bagamat siya ay napuno ng galit, mabilis niyang nakuha ang kanyang kailanwan. Sinubukan niyang patayin si Shooting sa pamamagitan ng kamay ng iba. Kung siya ay nagtagumpay, magiging isang masayang pagkakataon. Hindi kailanman nakalimutan ni Wang Lin na may natirang bahagi ng source origin energy sa katawan ni Shooting. Noon, pinatay niya ang avatar ni Shooting at kinuha ang kalahating bahagi ng energy na iyon. Sa sandaling ito, hindi na pinansin ni Wang Lin si Shooting. Habang pumasok siya sa mga pulang alon, tinitigan niya ang babae sa asul na damit. Habang siya'y gumagalaw, bumuo siya ng seal gamit ang kanang kamay at itinutok ang daliri sa walang hangganan, na nagdulot ng itim na hangin na lumabas. Pinalibutan nito ang lugar at bumuo ng isang itim na ipu-ipu. Ang ipu-ipu na ito ay sobrang lakas, at ang ugong ng isang dragon ay narinig mula rito. Pagkatapos, ang mga ulo ng dalawang dragon ay lumabas at dumiretso patungo sa babae sa asul na damit. Ang ekspresyon ng babae ay nanatiling malamig, ngunit ang kanyang tingin kay Wang Lin ay naging komplikado. Ang Panginoon ay hindi ako kilala, ngunit kilala kita.
Bumantong hininga siya at tumingin sa 8 dahon ng lotus flower. Pagkatapos, ang kaliwang kamay niya ay pumitas ng isang dahon at maingat na inihagis ito pasulong. Ang dahon ay lumipad at naglabas ng isang mabangong amoy. Mabilis itong lumago hanggang sa umabot ng daan-daang talampakan ng haba at maingat na nahulog patungo kay Wang Lin. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalingaw mula sa espasyo sa loob ng 100 talampakan mula kay Wang Lin. Isang makapangyarihang aura ang tila pinalibutan ng espasyong iyon, parang lahat ng nasa loob nito ay kailangang mag-collapse. Nagkaroon ng mga tunog ng pag-crack sa ilalim ng mga paa ni Wang Lin at isang malaking bitik ang lumitaw. Isang malakas na puwersa mula sa espasyo ang nagpakita, parang pilit siyang tinutulak patungo sa bitik. Kabanata 928. 5-Element Golden Corpse. Dahil hindi mo naiintindihan, mawala ka na kasama ng walang laman. Ibinaba ng babae na nakasuot ng asul na damit ang kanyang kaliwang kamay. Ang komplikadong tingin sa kanyang mga mata ay unti-unting nawala. Pumikit si Wang Lin at naramdaman ang presyon na bumagsak sa kanya. Sa ilalim ng presyong ito, napansin niyang ang pinagmula ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay naharang. Ang itim na ipu-ipu ay umuugong sa paligid niya at ang dalawang itim na dragon sa loob ay ramagasa patungo sa dahon ng lotus. Ang mga dragon ay umuungal at nagpapalabas ng malamig na hangin. Ngunit, hindi tumigil ang dahon ng lotus, bumilis pa ito. Ang bitik sa ilalim ng mga paa ni Wang Lin ay lumaki at malamig na hangin ang sumabog mula dito. Sa oras na iyon, ang dalawang itim na dragon ay tumama sa dahon. Isang malakas na pagsabog ang narinig ng ang isa sa mga itim na dragon ay kumilos at gumuho sa itim na usok na itinulak pabalik. Ang isa pang dragon ay nagpapalabas ng malamig na hangin na walang epekto sa dahon. Ang dahon ay sumipsip ng lahat ng ito at nagbigay ng bahagyang berdeng liwanag. Habang kumalat ang berdeng liwanag, tumindi pa ang presyon. Pati ang itim na ipu-ipu ay nagkawatak-watak sa ilalim ng presyong ito. Ano bang uri ng yaman ito? Nagningning ang mga mata ni Wang Lin, sa kanya iniunat ang kanyang mga braso at sumigaw, tawagin ng ulan. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Wang Lin ang pangalawang spell na natutunan niya mula kay Celestial Emperor Bai Fan. Habang binibigkas ang mga salitang ito, tila ang pinagmula ng enerhiya ng mundo ay hinahaplos ng isang pares ng malalaking kamay at mabilis na nagtipon. Isang manipis na ulap ng hamog na tubig ang lumitaw sa harap ng katawan ni Wang Lin. Inilabas niya ang kanyang kamay, at parang binigyan ng bagong buhay ang itim na usok. Agad itong nagbukas ng vortex sa paligid ni Wang Lin at umiikot ng mabilis. Patuloy na bumubuo ng mga patak ng ulan habang ang pinagmulan ng enerhiya mula sa mundo ay nagtitipon sa loob ng itim na usok. Isang bahagi ng celestial origin energy ang lumabas mula sa katawan ni Wang Lin upang makipag-ugnayan sa mundo. Sa isang iglap, 10,000 patak ng ulan ang nabuo sa itim na vortex sa paligid ni Wang Lin. Ang bawat patak ay naglalaman ng napakalaking lakas. Mayroong isang hibla ng celestial spiritual energy sa loob ng vortex na nagbigay kay Wang Lin ng itsura ng isang celestial. Iniinat niya ang kanyang mga braso habang lumulutang sa gitna ng mga bituin. Ang itim na hangin sa paligid niya ay umiikot ng mabilis habang ang mga patak ng ulan ay nabubuo at lumulutang sa paligid niya. Ang mga patak ng ulan ay parang kristal. Napakaganda tignan mula sa malayo. Sa sandaling iyon, iniwasiwas ni Wang Lin ang kanyang kamay. Bilang sentro, ang vortex ay kumilos at umiikot ng pabaligtad. Isang malakas na ugong ang narinig habang ito ay tumataas sa himpapawid. Tulad ng isang vortex na may taas na 1,000 talampakan, ito ay tumataas upang kumonekta sa langit. Patuloy ang pag-ugong habang ang vortex ay hamatak kay Wang Lin pataas. Mabilis na naglaho ang itsura ni Wang Lin. Habang ang vortex ay tumataas, ang 10,000 patak ng ulan ay ramaga sa palabas. Ang mga ito ay humihiwat sa hangin na parang ang lupa ay naging langit. Ang ulan ay ipinanganak mula sa lupa at umakyat pabalik sa langit at namatay sa dulo ng langit. May mga pahiwatig ng intensyon ng kidlat sa mga mata ni Wang Lin, ngunit pinigilan niya ito. Hindi niya kailangang ipakita ang tunay niyang kapangyarihan dito. Ang vortex at ang 10,000 patak ng ulan ay direktang bumagsak sa dahon ng lotus. Unang lumapit ang vortex sa dahon ng lotus, kaya't ito ay nayanig. Pagkatapos, ang 10,000 patak ng ulan ay bumagsak sa dahon. Ang tunog ng mga patak ng ulan na tumama sa dahon ay umalingaw at biglang gumuho ang dahon. Ang epekto ng pagkabasag ng dahon ay tinangay ng vortex at mga patak ng ulan. Nawala ang presyon kay Wang Lin, pagkatapos ay gumawa siya ng isang seal at tinuro ang babae na nakasuot ng asul na damit. Ang vortex at mga patak ng ulan na nilikha ng tawagin ng ulan, ay dumaan kay Wang Lin at tumama sa babae na nakasuot ng asul na damit. Sa sandaling iyon, ang Blackfin Devil Saint, na malinaw na natatalo laban kay Blood God at ang Blood Person, ay mabilis na tumakas. Sa isang kisap mata, tumakbo siya ng direkta kay Wang Lin.
Nagningning ang mga mata ni Wang Lin at nag-atras siya ng walang pag-aalinlangan. Bagaman tinatangka niyang patayin ang babaeng ito, hindi talaga niya ito pinapalagay na papatayin. Kailangan lang niyang ipakita na siya, si Shumo, ay nagsusumikap sa laban na ito. Bukod dito, sa kanyang nakaraang tagumpay, lahat ng iba pang bagay ay maaaring laktawan. Habang umaatras siya, ang mata ng babae na nakasuot ng asul na damit ay kumislap ng malamig. Itinuro ng kanyang kanang kamay ang 7 dahon ng lotus, na nagdulot ng isang ilusyon ng lotus at ganap na hamarang sa tawagin ng ulan. Tinitigan niya ang larangan ng labanan. Sa kasalukuyan, ang alyansa ay nasa hindi kanais-nais na kalagayan. Ngunit hindi siya nagpanik dahil alam niyang hindi ito ang tunay na labanan. Ito ay isang prelude lamang. Itinaas ang kanyang kamay na parang jade, bumuo siya ng seal, itinuro ang walang laman na kalawakan, at malumanay na nagsabi, mangyaring tumulong, Corpse Prison Realm. Pagkatapos niyang magsalita, isang higanting pormasayon na may lapad na 50 kilometro ang tahimik na lumitaw sa kalawakan sa harap niya. Ang pormasyong ito ay nakabitin ng pabaliktad at mabilis na umiikot. Itim na purpurang usok ang sumabog mula dito at isang purpurang kadena ang biglang bumagsak mula sa loob ng pormasayon. May isang All-Heaven Cultivator sa ilalim nito na hindi nakaiwas ng mabilis at tinamaan ng kadena. Agad siyang gumuho at ang kanyang orihinal na kaluluwa ay nahulog sa kadena. Mula sa malayo, makikita na ang orihinal na kaluluwa ng cultivator ay parang nakadikit sa kadena. Anuman ang pagsusumikap niyang makawala, hindi siya makakatakas. Isang kadena pa ang lumabas mula sa pormasayon at nakabitin doon. Isa-isa ang mga kadena ay bumagsak, at sa ilang sandali lang, may mahigit 100 kadena na lumaganap sa paligid. Sa sandaling iyon, isang malalim na ugong ang nanggaling mula sa pormasayon. Ang tunog na ito ay puno ng pakiramdam ng pagkakapilis. Kapag narinig mo ito, parang ang iyong orihinal na kaluluwa ay tinatapakang piraso. Isang tao ang lumabas mula sa pormasayon. Paglabas ng tao, ang amoy ng nabubulok na bangkay ay pumuno sa paligid. Ang taong ito ay 100 talampakan ng taas at ganap na kulay lila. Hindi ito isang buhay na nilalang, kundi isang bangkay. Ang bangkay na ito ay maraming kadena na nakabalot dito. Ang mga kadena na nakabitin kanina ay mga kadena na nakabalot sa kanyang bangkay. Ang bangkay na ito ay hindi nabuo ng natural kundi pinapino mula sa maraming labi gamit ang isang spell. Sa alyansa, tinatawag itong pino o refined corpse. Ang bagay na ito ay likha ng Corpse Prison Realm na ang corpse sect ang nagbigay ng bangkay. Sa loob ng 10,000 taon, 18 lamang ang ginawa. Ang bawat bangkay ay may kakayahan ng isang Nirvana Scryer sa huling yugto. Ang unang pino na bangkay na lumabas ay niyugyug ang mga kadena sa katawan nito at naglabas ng isang ungol. Ang ungol na ito ay kayang tumagos sa katawan at direktang makaapekto sa orihinal na kaluluwa. Habang ang pino na bangkay ay umuungal, tumakbo ito papunta sa isang pangkat ng mga cultivators at pinaikot ang mga kadena nito. Ang mga kadena ay naging pinakamatinding yaman nito. Habang dumadaan ito sa paligid, lumikha ito ng malakas na hangin. Ang maraming cultivators ay hindi kayang makipagsabayan at napilitan silang umatras. Sa sandaling iyon, isang pangalawang pino na bangkay ang lumabas mula sa pormasayon. Habang umuungal, tumakbo ito papunta sa labanan. Habang ang mga pino na bangkay ay isa-isang lumalabas, nagsimulang magbago ang kalagayan sa larangan ng labanan. Lalo na nang ang huling 3 pino na bangkay ay lumabas. Hindi sila nagbigay ng purpurang liwanag, 2 sa kanila ay kumikinang ng pilak at 1 sa kanila ay kumikinang ng ginto. Ang 2 pilak na pino na bangkay ay isang lalaki at isang babae. Bagaman may mga matamlay silang ekspresyon, ang kanilang mga katawan ay kasing laki ng katawan ng isang normal na tao at suot nila ang mga pilak na damit. Mayroon pa ring mga kadena sa kanila, ngunit 2 lamang. Sa sandaling lumitaw sila, nagbigay sila ng presyon ng mga cultivator sa unang yugto ng Nirvana Cleanser. Ang huling pino na bangkay ay hindi na matatawag na bangkay. Siya ay nasa kalagitnaan ng edad at nakasuot ng dragon robe. Para siyang isang mortal na emperador. Wala siyang mga kadena, may 5 dilaw na talisman sa kanyang ulo. May mga kidlat na sumabog mula sa mga talisman na bumuo ng malapit na koneksyon sa bawat isa. Ang aura ng 5 elemento ay nagmumula sa kanyang katawan. Nang makita ni Wang Lin ang lalaking ito, agad niyang naalala ang 5 elemento at ang unang pagkakataon niyang nakatagpo kay Red Butterfly. 5 elementong espiritu katawan. Mabilis na umatras si Wang Lin. Alam niyang sa kanyang kasalukuyang antas ng cultivation, hindi siya makikialam sa isang malaking labanan sa pagitan ng 2 sistema ng bituin. Kaya naman nagsimula siya sa layunin ng sariling kaligtasan. Kung may pagkakataon, kukunin niya ito. Kung wala, magfo-focus siya sa pagpapakatatag. Huwag kong alam kung nasaan si Senior Brother Qing Shu, pero naniniwala akong malapit lang siya. Nagpatuloy sa pag-address si Wang Lin, ngunit ang babae sa asul na damit ay walang balak na hayaang makaligtas si Wang Lin.
Itinuro niya gamit ang kanyang kamay na parang jade at isang ordinaryong pino na bangkay ay tumingin kay Wang Lin at sinundan siya. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay naging malungkot. Kung haharap siya sa isang mid-stage Nirvana Scryer gamit ang kanyang kasalukuyang katawan at spells, kaya niyang manalo. Ngunit kapag hinaharap ang isang late-stage Nirvana Scryer, kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang kakayahan para magkaroon ng pagkakataon sa tagumpay, at marami pang mga variables. Gayunpaman, magiging hindi matalino kung gagamitin niya ang lahat ng kakayahan niya sa malaking laban na ito. Bukod dito, kung siya ay masaktan, agad siyang mapapalagay sa isang delikadong sitwasyon. Ang plano ni Wang Lin ay maghanap ng pagkakataon sa gitna ng kaguluhan at pumasok sa Moongazer Serpent nang hindi napapansin. Pagkatapos, gagamitin niya ang pagkakataon upang nakawin ang pamana ng kapangyarihan ng batang Ancient God. Habang umaatras siya, patuloy na tinutugis siya ng pino na bangkay. Ang pino na bangkay ay pinaikot ang mga kadena nito, pinipilit magbukas ng daan para kay Wang Lin. Isang mabilis na kislap ng malamig na galit ang kumislap sa mga mata ni Wang Lin habang siya ay lumapit sa Moongazer Serpent. Muffled na mga ungol ang naririnig mula sa Moongazer Serpent. Hindi naniwala si Wang Lin na ang mga cultivators mula lamang sa alyansa ay kayang ipako ang Moongazer Serpent. Kapag nagalit ang Moongazer Serpent, magugunaw ang lahat. Ang simpleng ceiling formation na ito ay hindi kayang talian ng Moongazer Serpent. Ilang sandali pa, lumapit si Wang Lin sa itim na shell na nagkakulong sa Moongazer Serpent. Ang Xiingong na pamilya ang namumuno sa mga cultivators na patuloy na inaatake ang itim na shell. Hindi napansin ng sinuman sa kanila si Wang Lin habang siya ay lumalapit. Patuloy na tinutugis siya ng pino na bangkay at papalapit ng papalapit. Inihagis nito ang isa sa mga kadena nito patungo kay Wang Lin, at ang tunog ng kadena na humihiwaw sa hangin ay umabot sa mga tenga ni Wang Lin. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumikislap ng malamig. Napakatarungan niya habang mabilis na umatras at tinuklas ang itim na shell na nagkakulong sa Moongazer Serpent. Pagdampi niya sa shell, naglabas siya ng isang bahagyang bahagi ng kanyang Ancient God Aura. Sa sandaling iyon, napansin ng Moongazer Serpent ang Ancient God Aura sa pamamagitan ng instinct at naging ganap na mabangis. Ang ugong mula sa Moongazer Serpent ay parang alon na gumugulong sa langit. Ang galit ng Moongazer Serpent ay parang daliri ng Ancient God. Habang ito ay galit, mas lumalakas ang spell na ito. Isang malakas na pag-ugong mula sa shell at walang katapusang mga bitik ang lumitaw na parang isang hindi maipaliwanag na puwersa ang galing mula sa loob ng shell. Sa isang iglap, gumuho ang itim na shell. Sa sandaling gumuho ito, isang magaspang na daliri ng Ancient God ang tumusok. Kabanata 929. Bagay ni Wang Lin. Ginamit ng Moongazer Serpent ang hindi matatawarang spell nito sa hilagang rehiyon sa unang pagkakataon. Ang spell na ito ay na-trigger ng galit nito at pinayagan ang mga cultivators dito na maramdaman ang hindi maipaliwanag na lakas nito. Kung may mga tao na noong una ay minamaliit ang Moongazer Serpent o hindi ito itinuturing na sapat na banta, itinapon nila ang mga ideyang iyon nang gumuho ang seal. Ang tanging natira ay ang isang shock mula sa kanilang mga kaluluwa. Sa sandaling iyon, maraming mga bitik ang lumitaw sa itim na shell na nakapalibot sa Moongazer Serpent. Walang katapusang mga pira-piraso ng shell ang lumipad at pumuslit sa lahat ng direksyon. Ang walang katapusang mga pira-piraso ng itim na shell ay kumalat na may malakas na epekto. Ang ilan sa mga cultivators ay hindi agad nakaiwas at tinamaan ng mga piraso. Bumuga sila ng dugo at pagkatapos ay bumagsak ang kanilang mga katawan. Hindi pati ang kanilang mga origin souls ay nakaligtas. May ilang tao na tinamaan ng mga gilid ng mga piraso, at ang kanilang mga katawan ay agad na nahati sa kalahati. Puno ng mist ng dugo ang paligid na nagdulot ng nakakagulat na eksena. Dahil dito, ang paligid ay naging tahimik ng saglit, parang lahat ng mata ay nakatutok sa lugar na ito. Ngunit sa tahimik na iyon, isang ungol mula sa sinaunang panahon ang nanggaling mula sa loob ng itim na shell. Roar! Ang ungol na ito ay halos kasing lakas ng ungol ng isang Ancient God. Tila tumagos ito sa oras mismo, parang palagi na itong nandoon. Ang ungol na ito ay puno ng walang katapusang lakas. Biglang lumabas ang daliri ng Ancient God. Imposible ilarawan ng lakas at tanawin ng daliri ng Ancient God. Masasabi lamang na ang mundo ay maguguho sa ilalim ng daliring iyon. Walang kapangyarihan ng makakalaban sa lakas ng daliring ito. Ang lahat ay dapat maglaho sa ilalim ng lakas ng daliring iyon. Ang pino na bangkay na humahabol kay Wang Lin ay nabulagta. May saglit na pagkakabigla sa isipan nito, at tinimbang nito ang mga kahihinatnan ng harapin ng daliri ng Ancient God ng direkta. Boom! Sa sandaling ang daliri ng Ancient God ay sumugod palabas, tumama ito sa pino na bangkay. Habang ang mga tunog ng popong ay narinig, ang mga kadena sa katawan ng pino na bangkay ay gumuho. Malaking dami ng itim na dugo ang itinulak mula sa likod ng katawan nito dahil sa walang katapusang lakas. Ang buong katawan nito ay parang tinulak pabalik at ang kulay lila nitong balat ay agad na nagsimulang maglaho.
Sa isang iglap, para itong binalatan ng buhay. Kasunod nito, ang lahat ng mga buto at laman nito ay nag-crumble at sa huli, ang pino na bangkay ay sumabog. Bagaman ang serye ng mga pangyayaring ito ay parang mabagal, ilang hinga lamang ang lumipas. Hindi tumigil ang daliri ng Ancient God at walang awang ipinagpatuloy ang pagsulong. Si Wang Lin ay umatras ilang sandali bago ito. Ang mga mata niya ay kumislap, at habang tinitingnan niya, parang may matatag na Adult Ancient God na nasa likod ng daliring iyon. Ang matibay na braso ng Adult Ancient God ay itinulak ang daliri pasulong sa isang walang katapusang alon ng pagkawasak. Sinundan ng dambuhalang katawan ng Moongazer Serpent ang daliri ng Ancient God at sumugod palabas na may mga walang katapusang tentacles na kumakalat. Malaking dami ng mist ang kumalat mula sa oval na katawan nito at ang matalim nitong mga mata ay nakatagpo sa mga mata ni Wang Lin. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata, naramdaman ni Wang Lin na may hindi tama. Ang mga mata ng Moongazer Serpent ay labis na malinaw, walang kahit anong bakas ng kalituhan. Si Wang Lin ay may pakiramdam na kapag tinitingnan niya ang Moongazer Serpent, ito ay tinitingnan din siya. Nakawala ang Moongazer Serpent at nagbigay ito ng malaking moral na tulong sa mga cultivators ng All Heaven. Ang labanan na ito ay puno ng mga pagbabago. Minsan ang alyansa ang may kalamangan at minsan ang All Heaven ang may kalamangan. Sa sandaling ito, muling lumitaw ang Moongazer Serpent, at ang presyon na ibinubuga nito ay niyugyug ang mga bituin. Hindi naglaho ang daliri ng Ancient God at patuloy na sumugod ng sobrang bilis. Lahat ng mga cultivator na nasa harapan nito ay sumabog at namatay bago pa ito makarating sa kanila. Si Wang Lin ay nagdaan ng buhay sa pagpaslang, ngunit ang dami ng mga kamatayang nangyari sa digmaang ito ay higit pa sa lahat ng mga tao na kanyang pinatay. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo si Wang Lin ng ganitong klase ng digmaan. Ang labanan sa pagitan ng planetang Suzaku at ng Forsaken Immortal Clan ay tunay na walang halaga kung ikukumpara dito. Nabaliktad ang sitwasyon. Ang daliri ng Ancient God ay humihiwit sa kalawakan, at lahat ng mga cultivator sa harap nito ay gumuho, hindi man lang ito napabagal. Ang daliri ng Ancient God ay tumama kay Blackfin Devil Saint. Nagbago ang ekspresyon ng Blackfin Devil Saint ng alyansa. Habang papalapit ang daliri ng Ancient God, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at bumuga ng itim na mist habang ang mga kamay niya ay bumuo ng isang sail. Ang itim na mist ay agad na naging isang dambuhalang itim na crane. Ang itim na crane ay may hawak na itim na dahon sa bibig nito. Sa sandaling lumitaw ito, ibinaba ang dahon, at nagsimula itong mag-usbong ng mabilis. Sa halos isang saglit, ang dahon na ito ay naging mahigit sa 10,000 talampakan ng taas at kumalat sa mga gilid, lumikha ng isang harang. Pumapadulong ang daliri ng Ancient God at tumama sa dahon. Narinig ang mga tunog ng pag-crackle at pagkatapos ay ang dahon ay gumuho at naging mga piraso ng itim na gas. Ang mukha ni Blackfin Devil Saint ay naging mapotla at bumuga ng dugo habang umatras. Ngunit ang kanyang kanang kamay ay inabot ang kawalan at isang kahoy na ukit ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang kahoy na ukit na ito ay lubhang kakaiba. Isang tao na may nakatayong mga braso at napapalibutan ng mga halaman. Imposible makita ang mukha dahil ito ay natatakpan ng mga halaman. Sa sandaling ilabas ang kahoy na ukit, hindi nagatubiling itinapon ni Blackfin Devil Saint ito. Isang itim na liwanag na kayang lumunin ang lahat ng liwanag ang nagmula sa ukit. Para itong buhay, at ang mga halaman ay nagsimulang kumilos. Ang mga halaman ay agad na tumakbo palabas mula sa kahoy na ukit. Habang ang mga halaman ay sumugod palabas, 5,000 talampakang itim na bulaklak ang lumitaw mula sa kawalan. Ang mga bulaklak na ito ay nagbigay ng kakaibang aura. Isa sa mga bulaklak ay sumugod patungo sa daliri ng Ancient God. Ang gitna ng bulaklak ay bumukas na parang bibig at bumuga ng sobrang lamig na enerhiya. Ang natitirang 4 na bulaklak ay nagbukas ng kanilang mga bibig at bumuga ng malalaking dami ng itim na gas. Kasabay nito, ang mga mata ng kahoy na ukit ay kumislap ng pula, at parang buhay na ito. Binuka nito ang mga braso nito na parang naisyakapin ng isang bagay. Pagkatapos ay sumugod ito sa itim na gas at direktang kumapit sa daliri ng Ancient God. Ang mga itim na linya ay lumabas mula sa katawan nito at agad kumalat sa daliri ng Ancient God. Nakita ni Wang Lin ang eksenang ito mula sa kalayuan at nagpakita ng isang ngiti. Kung madali lamang masira ang daliri ng Ancient God, hindi sana naglaan ng ganitong kalaking pagsisikap ang mga cultivator ng All Heaven upang dalhin ang Moongazer Serpent dito. Ang Moongazer Serpent na ito ay maaaring ituring na pinakamalakas na sandata na inihanda ng All Heaven para sa digmaang ito. Tinutok ni Wang Lin ang kanyang mga mata at napansin ang dambuhalang kahoy sa malayo. Walang duda na hindi lang iyon ang kayang gawin ng kahoy. Matagal ko nang tinayo dito, parang may iba pang bagay sa loob, mabilis na nag-flash ang daan-daang mga ideya sa isipan niya. Ang digmaan sa pagitan ng dalawang star systems ay walang katapusang nagpalawak ng kanyang pananaw. Ang lahat ng ito ay napakahalaga sa kanya.
Pagkatapos ng lahat, ang oras ng kanyang cultivation ay labis na maikli kumpara sa mga matatandang masters na ito, kaya't hindi siya kasing kaalaman nila. Ang dakilang labanan na ito ay parang isang pagpapakita ng mga spell at magic treasures. Inabsorb ni Wang Lin ang lahat ng impormasyong ito at natutunan ang kapangyarihan ng mga Nirvana Cleanser at Nirvana Shatterer Cultivators. Kung hindi nangyari ang digmaang ito, magiging napakahirap para kay Wang Lin na matutunan ito. Sa sandaling iyon, habang ginamit ni Blackfin Devil Saint ang isang magic treasure upang pigilan ang daliri ng Ancient God, sa panig ng alyansa, ang natitirang 10 refined corpses ay naglabas ng mga ungol at sumugod. Ang dalawang pilak na bangkay ay mabilis na kumilos kaysa sa iba. Gayunpaman, kahit na pinagsama silang lahat, hindi pa rin sapat upang ihambing sa daliri ng Ancient God. Habang umaalingaw ang Moongazer Serpent, nagpakawala ito ng isa pang dagandong. Napakalakas ng dagandong nito na yumanig sa buong kalawakan. Ang mga kulang sa pagtatanim ay kailangang umiwas, kung hindi, sila ay malubhang masugatan. Ang dagandong ng Moongazer Serpent ay isang dagandong lamang para sa iba, ngunit nang damapo ito sa mga tainga ni Wang Lin, mayroon itong ganap na kakaibang kahulugan. Nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin at ang kanyang mga kamay ay gumalaw ng walang pag-aalinlangan na maglagay ng hindi mabilang na mga paghihigpit sa kanyang harapan. Lumitaw sa paligid niya ang sinaunang God Furnace at mabilis siyang umatras. Sa sandaling siya ay umatras, ang dagandong ng Moongazer Serpent ay naging dahilan upang sumabog ang sinaunang Diyos na daliri na kinakaharap ni Blackfin Devil Saint at ng mga pinong bangkay. Boom! Imposibleng ipaliwanag ang pagsabog ng sinaunang daliri ng Diyos. Lahat sa loob ng 5,000 kilometro mula rito ay tila tuwirang napunit. Ang mga hiyakwan ay nagmula sa isang malaking bilang ng mga magsasaka habang sila ay direktang sinipsip sa bitik at nawala ng walang bakas. Hindi mabilang na mga magsasaka ang nataranta at umatras sa takot. Kinasusuklaman lang nila ang kanilang sarili dahil sa pagiging mabagal. Ang Moongazer Serpent ay ang tanging hindi napinsala. Umabant ito, at ang mga galami nito ay nagwalas para magsimula ng masakit. Para naman sa Blackfin Devil Saint, na nasa gitna ng pagsabog, umubos siya ng maraming dugo at napabalikwas. Hindi pa siya nakaranas ng ganoon kalungkot na kalagayan sa kanyang 10,000 taon ng paglilinang. Malubhang napinsala ang kanyang katawan at nasa bingit ng pagbagsak. Ang kasalukuyang kanya ay napuno ng pagkabigla. Sa kanyang buhay ng paglilinang, hindi pa siya nakatagpo ng ganoon kalakas na hayop. Pagkaubo ng dugo, nakatakas siya na parang wala sa sarili. Tulad ng para sa dosenang pinong bangkay, bukod sa mga pilak na bangkay, ang iba ay hindi man lang nalabanan ang sinaunang daliri ng Diyos. Sila ay sumabog sa isang tambak ng laman at dugo habang sinisipsip sa kawalan. Maging ang dalawang pilak na bangkay ay napabalikwas, at ang mga tanikala sa kanilang mga katawan ay bumagsak habang sila ay umuubo ng itim na dugo. Ang magandang babaeng bangkay ay talagang direktang nakasingil kay Wang Lin. Ang ganitong uri ng kayamanan ay isang bagay na dapat pag-aari ko. Nagningning ang mga mata ni Wang Lin habang nakatingin hindi lamang sa bangkay ng babae kundi pati na rin sa kalahating putol na inukit na kahoy. Kabanata 930. Alliance Elder Group. Si Wang Lin ang unang nakapansin sa sitwasyong ito, kaya't siya ay ganap na handa. Isang sandali bago sumabog ang Ancient God Finger, umatras na siya at inactivate ang Ancient God Furnace. Dahil dito, hindi siya gaanong naapektuhan. Tumingin siya sa Moongazer Serpent at pagkatapos ay sa babaeng bangkay na itinapon sa kanya. Noong una niyang nakita ang pinong bangkay, pumasok sa kanyang isipan ang ideya ng pagnanakaw nito. Nang sumabog ang Ancient God Finger, sadyang inadjust niya ang kanyang direksyon para lamang sa pilak na bangkay na ito. Sa dalawang pilak na bangkay, ang lalaking bangkay ay labis na nasira, kaya't iniwan ni Wang Lin ito. Bagamat nasira rin ang babaeng bangkay, malinaw na mas maganda ang kondisyon nito kaysa sa lalaking bangkay. Since sumasali ako sa digmaan, walang magsasabi ng anuman kung kumuha ako ng isang yaman, lalo na't ganito kakalidad ang labanan. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap habang pinakinabanggan ang kaguluhang dulot ng pagsabog ng Ancient God Finger upang magmadali patungo sa babaeng bangkay. Ngunit hindi lamang si Wang Lin ang nagdesisyong mangisda sa magulong sitwasyon. Mayroon ding ilang iba pang interesado sa babaeng bangkay. Kasama sa kanila ang mga cultivator mula sa All Heaven at Alliance. 7 magkakaibang tao ang nagmadaling pumunta sa babaeng bangkay mula sa iba't ibang direksyon. Hindi si Wang Lin ang pinakamalapit, ngunit siya ang pinakamabilis. Habang nagmamadali, kumislap ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Kailangan lang niya ng ilang sandali upang makarating sa babaeng bangkay, ngunit kumislap ang kanyang mga mata at dahan-dahan siyang bumagal. Nang bumagal siya, isang cultivator mula sa All Heaven ang sumugod, lumapit sa babaeng bangkay, at nagabot ng kamay. Kasabay nito, isang cultivator mula sa Alliance ang lumapit ngunit hindi kinuha ang babaeng bangkay. Sa halip, binuka niya ang bibig at lumabas ang isang sinag ng sword energy na direktang tinamaan ng cultivator mula sa All Heaven. Nag-umpisa silang maglaban ng malapitan.
Bagamat tila matagal, nangyari ang lahat ng mabilis, at habang naglalaban ang dalawa, isang cultivator ang nag-take advantage at lumapit. Hinawakan niya ang braso ng babae at malapit na siyang umalis. Ngunit sa sandaling iyon, biglang humarap ang cultivator na ito at napuno ng takot ang kanyang mga mata. Nagsigaw siya habang ang katawan niya ay hamukay hanggang maging isang pool ng dugo. Ang nakakagulat na pangyayaring ito ay ikinagulat ng dalawang cultivator na naglalaban. Tumingin sila sa babaeng bangkay at hindi na nila tinangkang hawakan ito. Matapos ang sandaling pag-aalinlangan, 3 tao, kabilang si Wang Lin, ang nagmadali at humabol. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at lumitaw ang ancient god furnace sa paligid niya. Sa isang iglap, pinalitan niya ang posisyon ng isa sa mga All Heaven cultivator na nagmadali. Nagulat ang cultivator mula sa All Heaven nang maramdaman ang malakas na puwersang humihila sa kanya. Nang muling magkabisa ang kanyang paningin, nakita niyang pinalitan siya ng pwesto ni Wang Lin. Alam ng cultivator mula sa All Heaven ang pagkakakilanlan ni Wang Lin, kaya't nagbigay siya ng pilit ng ngiti at tinalikuran ng yaman upang magmadali sa susunod. Matapos gamitin ang spell, lumapit si Wang Lin sa babaeng bangkay. Nakita ng dalawang cultivator na pinakamalapit sa babaeng bangkay ang iba pang lumalapit. Kinagat nila ang kanilang mga ngipin at sabay na inabot ang babaeng bangkay. Ngunit sa sandaling iyon, nagsigaw ang dalawa at mabilis na natuyo ang kanilang mga katawan hanggang maging mga pool ng dugo na isinipsip ng babaeng bangkay. Ang dugo ay naging isang pulang liwanag sa pagitan ng kanyang mga kilay. Lumapit ang isa sa mga cultivator mula sa Alliance. Nagsusuot siya ng python robe at inabot ang kanang kamay habang tumatawa. Bagamat mukhang inaabot niya ang babae, sa totoo lang, ang kanyang kamay ay may kasamang spell, at mukhang magsasalakay siya. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Halos sabay silang dumating ng cultivator mula sa Alliance. Ang kanyang dalawang daliri ay bumuo ng isang espada at tinulak ito habang sumisigaw, "Tumabi ka." Tumawa ang cultivator mula sa Alliance. Hindi lang siya tumigil, kundi mas mabilis pa ang galaw niya at may pabulong na sabi, kaya pala pati si Thunder Celestial Shumo ay naaakit sa kagandahan ng babaeng bangkay na ito. May flash ng malamig na liwanag sa mga mata ni Wang Lin. Nang malapit na ang cultivator mula sa Alliance sa babaeng bangkay, itinutok ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at mahinang sinabi, "Tigil." Nang inig ang cultivator mula sa Alliance. Para siyang napapaligiran ng maraming hindi nakikitang mga sinulid at hindi na makagalaw. Hindi huminto si Wang Lin. Sa isang iglap, inabot niya ang babaeng bangkay. Napakamaalam ng abot ni Wang Lin. Hindi niya sinubukang hawakan agad ang babae. Nang ang kamay niya ay lumapit, ang kanyang energy origin kasabay ng ancient god power at ang yin at yang fishes ay naimprinte sa pagitan ng kanyang mga kilay. May sumabog na tunog at kumilos ang katawan ng babae. Ang pulang liwanag na nabuo mula sa pagsipsip ng dugo mula sa mga cultivator ay biglang naglaho. Hindi tumigil si Wang Lin. Agad niyang kinuha ang babaeng bangkay at dumaan sa harap ng cultivator mula sa Alliance. Nang dumaan siya, tinadyakan niya ang cultivator mula sa Alliance sa dibdib ng walang pag-aalinlangan. Nagkaroon ng isang kislap ng puting liwanag at itinutulak ang cultivator. Ang mukha nito ay naging mapatla at nagsuka siya ng isang malaking bangkos ng dugo, ngunit hindi siya namatay. Sa halip, masamang tiningnan siya ni Wang Lin at umatras habang pinuprotektahan ang kanyang dibdib. Hawak ang babaeng bangkay, tinitigan ni Wang Lin ito. Ang babaeng bangkay ay napapalibutan ng isang pulang liwanag na dahan-daw ang nagtitipon patungo sa kanyang mukha. Ang dahilan kung bakit bumagal si Wang Lin ay dahil napansin niyang may mali. Kung ano ang nangyari pagkatapos ay ayon sa kanyang inaasahan, 3 cultivators ang namatay. Kung ang babaeng bangkay ay ganito lamang kakatakot, tatalikuran na sana ito ni Wang Lin. Sa huli, ito ay digmaan at unang sa kaligtasan. Ngunit pagkatapos magsipsip ng dugo mula sa 3 cultivators, nagkaroon ng ilang pagbabago. Ito ang dahilan kung bakit patuloy niyang pinaglaban ito. Habang umaatras, ang kanyang kaliwang kamay ay nag-form ng seal at naglagay siya ng mga restrictions sa babaeng bangkay kasama ang isang bibig ng energy origin. Pagkatapos niyang ilagay ito sa kanyang bag, nagmadali siyang tumakas patungo sa collapsing space. Ang pagbagsak ay nagbuo ng isang malaking vortex na nagkaroon ng malakas na suction na naislunukan ng lahat. Tanging ang Moongazer Serpent lang ang hindi naapektuhan ng suction habang patuloy sa pamamaslang. Sa sandaling ito, ilang matatandang nilalang mula sa Alliance ang pinalibutan ng Moongazer Serpent upang pigilan itong makalapit. Pati na rin ang Cloud Dragon Demon Saint ay lumapit sa Moongazer Serpent. Gayunpaman, ang Blood God at ang kanyang mga kasama ay pinalibutan ng Moongazer at nakipaglaban sa mga cultivators mula sa Alliance. Ang mga Blood People na isa-isang lumitaw ay naglunsad ng matinding opensiba laban sa Alliance. Ang mga alingaw ng Rumble ay umalingaw kasabay ng angal ng Moongazer Serpent. Ang laban sa pagitan ni Master Flamespark at Wudo Chan ay yumanig sa buong mundo. Ang mga rumble mula sa itim na mist na dulot ng kanilang laban ay sobrang lakas.
Ang mga fluctuation mula sa kanilang mga laban ay napaka-intense na pati na ang Blood God at ang kanyang mga kasama ay kailangang umiwas. Sa malayo, ang babae na may asul na damit ay walang takot habang pinagmamasdan ang lahat ng ito. Sa tabi niya, ang Golden Corpse ay tahimik na nakatayo na may malamig na ekspresyon. Ang 5 yellow talismans ay dahan-daang umiikot sa kanyang ulo. Ang kidlat ay gumagalaw sa pagitan ng mga talisman, patuloy na pinipigilan siya. Itinaas ng babae ang kanyang kanang kamay at mahinang sinabi, "Inaanyayahan ko si Zuan Palaces malaking elder, Estimado Zuan Bao." Isang tawa ang umalingaw sa mga bituin. Hindi gaanong malakas ang cultivation ng tawag na ito, ngunit ang lahat ng mga yaman ay nayanig saglit na parang gusto nilang lumisan mula sa kanilang mga masters. Ang tumatakas na Blackfin Devil Saint ay nagsay ng magaan. Hindi lang siya, pati na rin ang Cloud Dragon Demon Saint ay nag-relax. Tinalikuran niya ang laban at mabilis na umatras. Alam ng dalawa ng maigi na ang tinatawag na 4 na saints ay hindi lamang sila. Sa kanila, tanging si Jixian Tian lamang ang tunay na saint. Ang mga 4 na saints mula sa Alliance ay nahahati sa Moon, Cloud, Xian, at Yao. Si Jixian Tian ang Xian Saint. Bawat isa sa kanila ay may 3 mga kasamahan, kaya't hindi mahalaga kung paano mo pagsasamahin, maghuhubog ito ng 4 na saints. Sa katunayan, sa laban na ito, ang Cultivation Alliance ay nagsugo lamang ng Xian Saint at ang kanyang 3 kasamahan. Ang Estimado Zuan Bao ay may mataas na posisyon sa Zuan Palace. Ang talagang ikinalalapit ng Alliance sa kanya ay dahil siya ay isa sa mga elders ng Alliance na may kakayahang magdesisyon tungkol sa lahat sa loob ng Alliance. Ito ang kanyang mas prominent na pagkakakilanlan. Bukod sa mga tao sa loob ng Alliance Elder Group, walang ibang nakakaalam kung gaano karami ang kasapi sa grupong ito. Gayunpaman, bawat isa sa kanila ay sobrang lakas at kayang baguhin ang langit. Ang dahilan kung bakit nirerespeto ang All-Seer at nagpadala pa ng tao ang Cultivation Alliance upang magbigay ng mga regalo sa kanyang kaarawan ay dahil siya ay miyembro ng misteryosong Elder Group. Ngunit may ilang mga pangyayari na nagpababa ng kanyang katayuan, ngunit gayunpaman, siya pa rin ay isang miyembro. Kung hindi dahil sa pagiging low-key ng All-Seer, hindi kailanman makakalikha si Ling Tianhao. Basta't nais niya, maaari niyang gawing mawala silang lahat sa isang iglap. Gayunpaman, matapos ang isang pangyayari, siya ay naging mas low-key at bihirang makilahok sa anumang elder meetings. Pinili niyang magtago. Hindi may kakaila na hindi rin si Jixian Tian o Wu Do-chan, na naglalaban kay Master Flamespark, ang karapat-dapat maging elders. Bago kay Estimado Zuan Bao, ang dalawa ay walang halaga. Walang nakakaalam kung anong antas ng cultivation ang kinakailangan upang maging miyembro ng elder group. May mga nag-aakalang bagamat may kaugnayan sa cultivation, hindi yun lamang ang pamantayan. Ang Elder Group ay nagtataglay ng pinakamataas na kapangyarihan at mga lihim sa loob ng Alliance. Ang mga miyembro nito ang mga tunay na namumuno sa Alliance. Si Estimado Zuan Bao ay nakasuot ng puti at medyo payat, ngunit binigyan siya ng kaakit-akit na hitsura ng isang celestial. Ang kanyang mga mata ay maliwanag at parang puno ng walang katapusang kalaliman. Kung ang isang tao ay tumingin sa kanyang mga mata, madaling malulumbay at hindi nila kayang humiwalay ng matagal. May hitsura siya ng isang tunay na elder. May hawak siyang whisk at lumitaw sa tabi ng babae sa asul na damit. Mahinang sinabi ng babae sa asul na damit, ang junior ay bumabati kay Uncle Master. Tumingin si Estimado Zuan Bao sa labanan sa malayo at tumawa. Munting babae, pinayagan ka ng iyong master na mamuno sa laban na ito at pinapakinggan ang lahat. Sinadya niya pang piliin ang lugar na ito para sa laban. Ang ganitong uri ng swerte ay hindi madalas mangyari. Habang umiti, hindi tinatanggap ni Estimado Zuan Bao ang laban. Tanging nang makita niya ang Moongazer Serpent, ang mga mata niya ay kumurap at nagpakita siya ng isang makahulugang ngiti.